Ay, dapat ba ako din gumanon? Yun! Pwede. Sabay Ano, din. Isa pa? Hindi, okay na yun. Okay na yun. Go. Vern, introduce mo naman ang ating special guest. Hindi, imposible na wala nakakilala dito, syempre. Ang kapatid. Talagang may kakatid. Mali. Kapatid. Ang kapatid ni Kuya Robby. Okay. Kapatid. Ako kapatid ko si Kuya Robert. Kapatid ko rin. Yeah. Diba? Yun, okay na yun. Introduce mo. Ang kapatid niya ni Kuya Robby. Hindi. Angkin ni Uncle ni Atina. Atina. Yeah. Na nakastay na ngayon sa Canada. Yun. Yo. Welcome back. Parang... And welcome back, Kuya Robert. Welcome back. Yeah. Welcome back sa atin and welcome. Bakit tayo may welcome back? Kasi nawala rin tayo. Kailan ba yung last nyo? Ay, kailan ba last Kailan ba? na? Then, nag-upload tayo nung last Nag-upload naman kami last week. After Pero ilang weeks wala eh. 2 months, no? Parang 2 months kami Bakit? nawala. Nantay ka namin. Hinihintay ka namin eh. Hinihintay ka namin bumalik. Technical. Hindi ko alam ano Technical. Ano ba nangyari? Technical. May technical na nangyari. Ayun, nag-difficult. Hindi, pero at least sakto yung dating mo, di ba? Na, kaya ito kami bumalik ka. Bumalik din kami. Bumalik ang aming pagpa-podcast, di ba? Or ano ba? Our first guest. So, hindi. Oo, First first guest guest. ba? First guest. Official first. Wala talaga kaming guest ever. Ikaw pa lang. Ikaw. First. Ay, parang special naman. Syempre naman. Pero dito ako guest eh. Dito na raw siya lagi. Ay, yan. Permanent. Hindi naman naka-laptop ako pag andun. Ay, pwede no. Naka-busy ka. Tapatan mo yung sweldo niya sa Canada. Ano? Tapatan mo yung sweldo niya sa Canada. Per hour ako doon. Direct cut na ako. Out na pala ako. Hindi kaya bayaran. Parang si Dos pala to. Mahirap bayaran. Grabe. Oo, mataas ang bayad. Ano bang natin pag-uusapan ngayon? Welcome Thank you, sa thank you. podcast. Thank you na. Oo, thank you for It's an honor to be Thank you. here. Kami, Salamat. kami din. Pinagbigyan mo kami kahit Oo. alam ko busy schedule mo ngayon. Hindi kasi yun nga, na sabi na rin ni Vern to almost 2 years ago na rin nata yun eh. Or a year and a half. Yung before ako lumipad na parang sabi niya, gusto niya rin daw din ako i-guest dito. After a year or two para syempre, yung malaman yung buhay Journey, doon. oo. Journey, yeah. Galing din. Experience, no? Dope timing, no? Timing din. Tapos, nagpa-podcast. Nagpa-podcast na ba tayo? No? Nagpa-podcast na tayo dun. Okay. Halos Start lang din. Start, Ay, grabe. Ikaw nagpatunay na consistent pala kami. Kasi hanggang ngayon, buhay pa. Nandito pa, di ba? Oh, tama naman, di ba? Almost 2 years. Mga 1.5. Almost 2 years. Almost 2 years na nawala. Oh, kailan ba yun? Kailan ba tayo nag-start? Kailan ka umalis? April 2024. 2024. So, okay, mga 1.5 year, 1.5 years. Putik, akala ko parang, parang sobrang tagal na nawala, 1.5 din pala lang yun. Consistent kayo, pero kahit kulang. Kahit kulang, yan. Pabuhasan lang. 4 naman tayo ngayon. 6 kami. Dagdagan na. Sobrang busy lang din kasi ng sked nung 3 pa. Kaya buti nandun si Kuya Robert na sumalo sa atin. Para... Tayo ba kasi? Busy ba tayo? Tayo wala. Hindi tayo. Paghalataan yung tayo mga walang pera sa buhay. ginagawa ito mga Kaya ganito ang buhay. kaya di busy. Kaya lang available eh. Pero buti pwede ka ngayon kasi alam ko, anin ka na ni tita tsaka ni tita. Hindi ka napapakawalan. Hindi naman. Parang, sa ano kasi ako nag-stay sa Taguig sa BGCC. Kasi nga, Lapad lang. ano rin. Sanay ka na mag-isa? Hindi naman, parang Nagulat ako doon Expect ko parang... ayaw ko rin kasi na, alam mo yun, yung matagal ako doon, syempre ma-attach na naman. Gets. Agad ah. Balance lang, balance. Pero pinupuntahan ka nila doon or ikaw pupunta sa Antipolo? Nung kahapon, nag-church kami kahapon. Dinner. Yun lang. Pero di ka na nag-stay masyado sa bahay niya sa Antipolo? Yung first week ko lang dito. Nag-stay ka naman for a while, okay. Akala ko from uwian ka lang dito. Hindi, nice. Nag-stay ka pala doon. Justin, ano topic? Ano ba topic natin ngayon? Totoo na dito si Kuya Robert, di ba? Pag-usapan natin yung journey mo about dun sa tinakbo mo parang ano ba yung mga naging decision making mo or ba't ka ba
ba't mo pinili mag-abroad or bakit sa ibang bansa, yung mga ganong bagay. Naalala ko before, di ba nakikwento niya sa atin talaga na yun yung gusto niya. Oo. Naalala ko dati, nagkwentuhan tayo doon sa may pool. Ewan ko kung naalala mo. Oo naman. Oo, naalala ko yan. Tumutok talaga sa isip ko. Yun yung first time ko parang nag-usap tayo na doon kita mas nakilala na. Sabi ko, okay. Ang lalim mo palang tao na sabi ko, meron pa siyang gustong gawin talaga sa buhay. Akala ko parang, syempre, good life naman talaga meron kayo dito sa Manila. So parang in-expect ko, di hintay mo lang kung anong negosyong magawa mo dito. Yung parang, di ka napipili ng hard path. Oo, para for me it's hard part yung ginawa mo ngayon, yung super hard. yung jump ka from, kasi kung siguro hindi siya hard path kung let's say struggle ka sa buhay. Yung I mean kasi No choice. may kaya kayo No eh. I choice. mean aminin natin meron kayong means to live talaga dito sa Pilipinas. Unlike ibang people na let's say syempre kailangan nilang kumayod or No something. choice nga, No diba? choice, 'di ba? Yung mga ikaw May choice. may choice ka, di ba? Parang May ba't choice. pinili mo yung mga hard part? Siguro more on doon, no? Sige, yun Start na tayo sa start start Pwede, tayo doon pwede. sa Maganda yung tanong mo eh. Ba't Oo. pinili mo yung hard path? siguro doon tayo mag-start. Kumbaga challenge mo yung sarili mo eh. Ano ba yun? Parang may pangarap ka ba? Gusto mo lang taga mag-ibang bansa? May ayaw ka lang sa Pilipinas? Kung ba't mo pinili na mag-ibang bansa? Hindi. Ikaw, wait lang, may ayaw ka ba sa Hindi kasi ako tuloy meaning ko, kaya ko rin napapaisip yung ibang bansa before. Kasi, third world eh. I mean, na-experience ko kasi yung first world country. So, yung parang, gusto ko ma-feel din yung, maramdaman din yung pagiging first class. Yung paano ka mabuhay na pwede ka pala mag-commute ng hindi hassle. Yung parang okay lang din pala maglakad-lakad ng hindi ka natatakot sa paligid. Yung mga ganong feeling. Yun yung isa ko mga naiisip before kaya naisip ko din dati mag-ibang bansa. Yung parang feeling ko kasi, yung lifestyle doon iba, parang safe or masaya, parang siguro masaya. Yung ganun yung feeling ko versus dito sa atin. Kaya yun, dati naisip ko yung parang possible ako mag-ibang bansa, nagiging option ko siya. Which is yun ang gusto ko din sana marinig. I mean, yun ba yung mga gusto ko marinig? Isa yun sa mga factors ko Factors. na kung bakit ako napili na Mag-ibang bansa. mag-ibang bansa. Mm. Kasi isa nga yun nga yung sinasabi mong quality of life kasi yun eh. Mm-mm. Yung kahit simple ka lang, Oo, di ba? alam mo yun, kapag nagko-commute ka, parang fulfilling siya na dito kasi parang nagiging struggle dito eh. Totoo. Kasi nga yung hirap ng transportation, tapos alam mo yun, yung doon kasi kahit normal ka na tao lang or nasa middle ka lang, basta may job ka, Oo. you get to eat what the rich people. Totoo. Na, Kumbaga nagiging balance nagiging balance. Yung quality of life talaga Pantay-pantay no, kayo. basta Oo. masipag ka, Mm-mm. nakikita mo, babalik talaga sa'yo yung results. Eh. Oo. Unlike sa atin dito, pag kunyari, let's say, di ko naman minamalit eh, yung kaya let's say, crew lang ng kahit anong mga fast food chain, di ba? Pag doon sa ibang bansa kasi parang, kung ano nagagawa ng mga, let's say, mga CEO or mga, parang may position sa trabaho sa isang corporate job, nagsisame yung level, kumbaga nakakakain din sa masarap na restaurant, yung nakakabili ng sasakyan. Unlike sa Pilipinas kasi parang, pag nag-crew ka, di ba, parang, wala. For sure, wala kang sasakyan. Hindi enough yung sweldo. Oo, hindi enough eh. Parang, Oo. tapos, ramdam mo talaga yung struggle talaga sa pag-commute pa nga lang. Yun pa lang talaga basic yung pag-commute versus mo doon sa mga may sasakyan. Ang layo nung, paano bang doon? Yun, ano bang best, doon? Yung life experience, yung siguro, life quality. Yung quality of life. Ibang-iba talaga versus sa ibang bansa. Parang nagpapantay-pantay ka as long as may normal may job ka compare sa Pilipinas na makikita mo yung difference nung level ng trabaho. Parang sa ibang bansa kasi, syempre may higher pay, for sure. Pero still yung minimum mabubuhay ng masaya, di ba? Exactly. Yung minimum, yung isa sa mga ko rin yun diba? talaga. Isa sa mga reasons kung ba't talaga ako lumipat doon. Pero yun nga, may isa pa akong about sa hindi lang siya sa quality of life. Yung rin kasi nag-start kasi nung nag-US kami back in 2017, 2018. Okay. Kasi parang yun yung unang travel namin outside of Asia na ma-experience ko talaga yung first world country. Parang American dream eh. American dream eh. Kasi, Totoo. ano pa ako nun, starstruck pa ako nun sa mga nakikita ko. Parang ito pala yung napapanood ko sa movies. Oo, yun yung feel din, no? Yun yung feeling. Ah. So parang, Doon pala nag-hit, no? doon nag-hit parang habang nandun ako, parang ini-imagine ko na local ako, doon ako nakatira. Parang ang sarap sa feeling. Pero hindi pa ako decided noon, parang nag-i-imagine lang ako. Parang pwede, parang gano'n. Parang pwede, Okay ganun, to, isip parang lang. ganda dito, ganun. And then as time goes by, syempre nga tumatanda tayo. Mm. Then yun nga, dumating na sa point na
dito sa Philippines, syempre, parang nagiging, ano na kasi, repetitive na eh. Parang Totoo. walang bago, wala akong growth personally. Gets. Yung Kumbaga, parang nag-stagnant ka sa nagiging life, yung stagnant ako, feeling. yung everyday, pare-pareho na nangyayari. Gets. So kahit sabihin mong, nakakakain ako 3 beses isang araw, nakaka-enjoy ako every now and then, pero dumating sa point na parang hanggang doon na lang. So parang isa rin yun yung, nag-try ako mag-business. At tanda ko, marami ka na. Meron kang Oo. kotse na binabuy and sell, di ba? Naloko Dami. pa nga ako dun eh. Oo nga Nascam pala. ako dun. Bumili ako ng Fortuner nun. Tapos, Yun pala, ano tawag sa, anong term yun? Talbog? O talon yung cheque. sasakyan? Yung ano siya, finance siya, tapos binenta na agad ng full price. So sasaluhin mo yung, yung pero finance. hindi mo, akala mo, Fully paid na. Fully paid na siya. Tapos biglang hinatak. Shit. So, parang, yung pala yung mga struggle ng mga ganong buy and sell. kaso pa yun. And then, yun, kahit napakulong mo na siya, syempre. So still, nawala ka na eh. Nag-loss na eh. Talo ka na eh. Maga parang, isa rin kasi, sistema kasi. Ang nangyari kasi doon, yung medyo deeper na investigation dun sa nangyari sa akin is involved din kasi yung seller, yung agencies ng government. Talaga. Shit. Okay. Grabe ha. May government related pa rin pala. Okay. Yung LTO, gano'n. Parang inano nila yung tinampered nilang. Oo. Hindi ko na nasasabihin kung saan LTO. Okay. Sige. Baka huli kami. Sumalis ka. Kami maipit dito. Hindi, si Justin na lang turo mo, sabihin mo daw. Wag lang pag ito. Okay. Parang naging, para daw kasing sindikato daw kasi nangyari doon eh. No, naging normal na lang. So, ang nangyari lang. Nangyari sa akin. So, parang napikon na rin ako doon na parang Diba, bro, nag-umpisa ka magnegosyo eh. Parang nakakawalang gana siya. Gusto mo totoo. lang naman kumita sa tamang paraan. Then, syempre, yung love ko for cars, yun yung gusto kong pasukin eh. Then, yun ang mangyayari. Tapos, yun, parang na-fed up ako na ito ba yung sistema. Nainis din ako sa sistema ng Pilipinas. Sa totoo lang. Isa rin yun sa mga factors other than yung gusto ko ng quality of life, ma-experience yung first world country. Hindi, yung sistema rin kasi, lalo sa mga controversies na nangyayari ngayon, mas lalong nauungkat yung parang minsan pumapasok sa isip ko na, shit, parang tama itong ginagawa ko. Nasa right path ako, parang gano'n. Parang gano'n. Masakit siya sabihin, pero syempre, mahal kong Pilipinas. Dito eh. Hindi mo maiano sa akin, yung mahal kong Pilipinas talaga. Sobrang gusto kong maging successful ang Pilipinas. Kasi kung successful to, di ako aalis dito. Okay, tingin ko naman. Saka most of mga nag-OFW din or mga nangarap magbansa, siguro mababawasan yan, feeling ko. For sure. Kasi sino ba naman gustong lumayo sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, di ba? Parang isa rin yun sa mga big factors kung bakit din ako naisipan na, ayun nga, hindi ko pa masabing lumipat eh, kasi hindi pa ako nagpe-permanent? Hindi pa ako sure eh. Hindi pa ako permanent eh. So, syempre, ayoko lang din ma-jinx. Kumbaga, parang nagli-lean towards or nag-aim na mamuhay sa ibang bansa. Yun yung mga factors kung bakit. Kahit sabihin mong, pagdating mo dun sa Canada, nag-student ka muna? Student pa ako hanggang ngayon. Student. Naka-term break lang nag-work ka rin ako. at the same time. Nag-work din. Pero limited hours lang. So parang working student yung student. So I work 24 hours a week. Okay, yun yung requirement for the rest of the days school. So di naman siya yung struggle or may struggle ba? Mahirap. Kasi kung 24 hours a week, kasi parang normal 40, di ba? Parang 8 hours. 8 hours. Paano Tapos schedule? yung school mo, 3, depende sa term eh. Minsan 3 times a week or 4 times a week yung class. So, kapag nakachamba ka ng 4 times a week, malas. So hindi ko nag-schedule, hindi ko mag-create. Okay. So, by term, depende yung dumating na schedule sa'yo, yung, okay. Hindi siya yung parang, kasi sakali siya ako na-experience. Mag-ereg. Dito kasi, magiging ereg ka, pero fixing schedule mo for mga kapili. Parang kunyari, ereg, di ba? Pipili ka ng gusto mong flexible tayo. Hindi, gusto ko tong class na to. Saturday na to, 8 a.m. gagawin. Doon hindi. Hindi, depende. Pero sa setup mo. Sa setup ko. Okay, ganun. So, ang setup ko is usually nakukuha ko yung 3 times a week eh. So, at least meron akong isang day off. Nice. Pero isa lang talaga. Isa lang for a week. So, every day, lagi ka nasa labas. Every day.
So either work or school, hindi siya at the same day. Oo nga. Kunyari half day school, half day work. Sa setup ko, hindi. So kasi- para pa nangyari yun? Nangyari yun nung iba pa yung work ko. Kasi Okay. pangatlong work ko na to eh. Okay, wow. Sige, isa-isa natin yung mamaya. Okay. So pero ngayon sa current setup ko, okay naman, maganda yung schedule. Schedule. Medyo nakakapagod siya kasi 8 hours tapos kinabukasan school. What if yung mga exams pa? Oo nga. Oo nga. Hindi ka basta-basta pwede mag call in na wait, magre-review ako diba? finals ko. Hindi, Kasi trabaho eh. Same ba treatment doon? Let's say, kunyari, alam nilang student worker, working student ka versus graduate or full-time employed. Same yung treatment ng employer sa'yo or same lang. same lang. Wala siyang parang special treatment. Walang special treatment. Walang ganon. Parang OJT, no? Oo, kasi di ba pag OJT parang light, parang sige, pwede ka umuwi, may school ka pa ganon. Hindi, walang ganun. Kasing normal Hindi, na. parang student, Dapat parang mo yun, work parang talaga responsibility mo yun kung paano mo talaga siya Grabe. Babalance. babalance talaga. Kumbaga parang wala na silang pakialam kung ano pa yung ginagawa mong iba, no? Okay. Hirap pala no. Tulong kung nilalamig ba ako, kinakabahan. Huwag ka kawa, relax lang. Tayo lang to. Ano yan? Uy, may Manila cheesesteak? Grabe naman, may commercial Pwede. Pwede. Sige, lapag mo lang, buddy. Wait. Thanks. Isa lang ba? Okay. Pwede Bigyan mo. isa. Balik. Okay, ayan. Balik. Yeah. Itanong mo kasi nila pag mo dito, doon mo na inabot eh. Ayan. Then, At ano mo trabaho niya? hindi, balik sige. tayo sa last April. Yung Pagdating ko, yung pagdating mo, yun na yung wala na akong balita doon eh. ano yung gusto mong itanong? Gusto ko yung gusto ko yung sinisigurado ni Kuya Robert. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong itanong? Kasi marami nangyari. Marami kasi Ano nangyari. yung pagdating mo, syempre Ano yung syempre, feeling? diba, Yung feeling ba? Yung ano bang yung feeling na pagdating mo, kailan ba Hindi, yun? mag-start tayo sa Syempre, nagkaiyakan tayo sa airport. mag-start tayo is nung paano mo pinilano or kailan ka nag-start? lumagpas na ako ng security. Yan, Doon sige, nag-start pwede. yung From ano the, sa akin eh. ano tawag yun? ICST? Ay, patawag yun sa security ng airport. Sa screening. Sa screening, yung sa umpisa. Okay, Kasi sige. nung di ba nung nasa airport na tapos nagbabay, parang hindi pa nag-sink in sa akin eh. Kumbaga parang Okay. nagulat din ako na parang parang wala akong na-feel na na parang lungkot Okay. Ewan ko kung excited ba ako or pero parang wala akong na-feel. Kasi nakikita ko pa sila eh. Nakikita ko pa kayo nun. So parang sa akin, wala siya sa akin. Then, nung may video pa yun, Napapaalam. nag-wave pa ako eh. Yung last wave ko eh. Walang luha sa mata ko. Tapos, tumama na siya nung after nung security. Ako na lang mag-isa. Nag-aayos ang gamit ko. Tapos nung lalo siyang tumama sa akin nung naghihintay na ako ng boarding. Na-imagine ko. Kasi mag-isa. Kasi, na-imagine ko. pumitik yun nung kumuha ko nun, kasi doon ako sa sa may yung Mabuhay Lounge. Okay. So kumuha ko lugaw nun. Kuha ko lugaw. Okay. Kuha ko siomay. Kuha ko dun. Classic food pa yan. Pag upo kong ganun, doon ako, nag-pause ako, tagal. Siguro 5 minutes akong nakatulala nun. Na parang, parang may mali. Wala akong katapat na tao. Wala akong kasabay kumain. Okay. Kasi sanay ka every sanay time. ako na may kasama. Kasabay. Lalo sa airport. Kasi pag airport, di ba usually family Family, kami. kayo lagi at Pag out of upo the ko country. Parang nun, natulala ako nun. Parang pinipigilan ko na yung luha ko. Doon pala. Umipon na siya dito. Doon, may picture pa ako nun na yung may kape pa ako nun, pinicturean ko yun eh. So parang yun yung, kapag nakikita ko yung picture na yun, Remember. nagpa-flashback sa akin lahat yan, pati yung feeling. Yung feeling, yung pakiramdam. Ano yung feeling? May kaba? Lungkot? Sobrang, parang yung heart mo parang ginagano. Kasi pinipigilan ko eh. Siyempre ayoko okay. Ayaw mo siyempre mag-breakdown doon sa... Pero parang, parang pinapangunahan ko na lahat. Na parang, hala shit, parang ako na lang mag-isa talaga. Ito na yung pisa, parang... Ito na talaga. Ito na yun. Pero mas malala yung nangyari sa plane. Okay, so mas malala pa yung feeling Grabe. doon.
So, 3 hours yung, di ba, yung lounge, mga 3 hours ka nag-antay doon. Mga 3 hours ka So, maghihintay dun. So parang, Kinain mo ba yung pagkain mo? Kinain mo. Di ba? Kasi, hindi ko naubos. ay, di ba? Kasi feeling ko, wala na ako Baka ng sakaling Oo. okay yung feeling ko. Hindi mo na Pero nung halfway, ayoko na. Umalis na. Lumipat na ako kasi baka hindi maganda sa area kasi kita ko yung sunset eh. Oo nga, hapon pa kasi, pala yun. Okay, shit. Mga 6 na ata nun. 5:30 to 6. So lumipat na ako noon. Punta na ako sa may gate. Okay, so Nahanap ako ng paglilibangan ko. Laptop ako. Shit. Gumagawa na. Prepare na ako ng mga documents para lang Ma-distract. ma-distract. Oo. And then yun nga, fast forward yung nasa plane na. Nung una, kinakabahan ako. Parang bilis ng Heartbeat. ko. Then, naalala ko nung lumipad na, Mhm. doon ako nag-breakdown na ako nun. Talaga? Hindi alam, wala siguro nakakaalam, hindi alam at Hindi rin Meg alam yun. ni- Hindi rin. Oo. Shit, ngayon lang yan ito naririnig. Exclusive content. Grabe. Justin. Grabe yun. So, Hindi paano na- hindi na-weirdohan yung katabi mo? Or so, paano ba setup mo ng upuan doon? Or Naka-business class ako nun eh. Naka-business class ka Oh, noon. so, Okay. Wala nakakita. may privacy. May Wala privacy. Shit, talaga mag-breakdown ka nga lalo, no? Umaga, Kasi parang- wala nakakita eh. Oo, parang ako na to, pwede ka magtaklo, di ba? Pwede ka magtago Iyot eh. na ako. Shit. Ano yun, yun na, lumipad na. Then, sabi ko, parang, hindi pa ako umiiyak nun. Mm. Nung bandang yung magsaserve na ng food, Mm. sabi ko, ano na ako, pero ang sakit na ng dibdib ko nun, parang Okay. may mga napupunit na mga litid sa heart. Ah. Parang ganun. May nag-hold back lang. Oo. So sabi ko, order nga ako wine. Papatulog ako. Okay. Relax. Yun. Mali! Mali. Mas na-trigger. Na-trigger ako. Na-trigger. Doon ako Okay. dahil, ang reason ba't ako nag-breakdown. Kasi nag-wine ako. So, nakadagdag sa emosyon, no? Nakadagdag. Na imbis na makatulog ako, ang daming pumasok sa isip ko. Mas na-observe Parang mo yung... Umabot sa point na nag-iisip na ako ng way para ipa-U-turn tong What? plano. Hindi ko Imagine makakalimutan ko. yun. Tapos nung na-realize kong wala na talaga to. Parang ganun na. Wala. Tapos yun, mga after lang, tulog na lang ako. After mo mag-breakdown, doon ka Oo, natulog. doon ako. Kasi pagod na din yung sarili. Hiniga ako na lang. Tapos pagising ko, 2 hours na lang. Ano na ako. Pero nung pagising ko, nabawasan siya kasi nga wala na. Oo, Alak, nakaiyak ka na din. Release ka na. Oo. Ilang oras nga yung flight mo doon? 12, Straight yun, 13, di ba? Straight, 12, 13 hours. Shit, isipin mo 12 hours ka. Yun nga, tapos parang nakadagdag siya sa ano ko eh. Sa Anxiety. anxiety ko na parang, shit, 12 hours ako dito. Parang, ang literal na feeling ko doon, parang ako nasa mental hospital. Para ako naka-straight jacket na, Gets. Yung parang wala kang magalaw eh, no? Parang- Oo. Kasi ganun Parang ang hopeless. feeling pag aeroplano eh. Oo, di ba? Hopeless. Yun Hopeless exactly yung yung pakiramdam. feeling ko. Yung hopeless. No choice. No choice. Eh. no turning back. Ganun. Kasi parang may isip mo siguro, no? Sumigaw kaya ako dito ng, hold hijack or something. Para lang bumabalik. Para bumalik na yung aeroplano. Ibalik nyo. Di ba? Parang ganun eh. Imagine ko yun. Parang, paano ko nga yun? So, sa buong buhay ko, Yung... yun yung pinakamasakit. Tapos parang nakita ka namin, pag video call, parang normal ka lang nung paglapag mo ng aeroplano. Pero minsan kasi kailangan mo mapakitang okay kay para hindi mo, syempre, para hindi mag-worry yung loved ones. That's mo. one. Pero syempre, tao lang din naman ako. Hindi naman ako. Oo, hindi ka naman robot. You can't always hold back. Grabe. Pero tsaka believe ako sa'yo kasi like siguro may ibang tao yan babalik agad. Alam mo yung parang pag-land, parang balik na ako. Oo nga. Oo nga. Pero hindi, pag nung pag-land, Di mo ba naisip yun? Oo. kasi na-amaze na ulit ako eh. Parang, shit. Ay, Ganda dito ah. Ganda ng airport ah. Lamig. Okay, yun na. Parang bakasyon yung feel pa pagbaba. Parang mindset ko na bakasyon talaga ako. Kasi pagdating ko doon, meron pa akong 1 month Ayaw for my school. Mm-mm. So talagang Pwede parang kang bakasyon feeling ko talaga. vacation Vacation mode pa ako. mode pa. Okay. Kumbaga may adjustment period Adjustment ka. period, Oo, oo. nung Siyempre, time na yan. Ayos pa ako ng bank, mga errands. Nabusy rin ako nun eh. Mm. Pero at some point, siguro mga after 3 or 5 days, pagkagabi matutulog na ako. Yun. Dun. Naramdaman ko ulit yung sakit nung na-feel ko sa airport. Okay. Ano siya, very distinct yung Yung feeling. feeling. Okay. Parang sobrang duplicate yung feeling ko. Ano yung na-feel ko, hindi na-feel ko. Shit. Sobrang masakit- familiar masakit siya. Oo. Same na same. Parang sa sobrang sakit, physically na-feel mo siya. So parang may chest pain na siya.
It's good. Grabe nga. Hindi ko kasi ma-imagine dahil hindi ko pa ma-experience yung Oo. pero na-imagine ko yung pakiramdam na naiiwan mo. Kasi doon bata ako, di ba? Away from family. Oo, di ba? Isipin mo, ang hirap. Ang hirap eh. Tsaka pag yung bata, yung feeling na kunyari kalaro mo yung mga kapinsa mo or something, yung aalis ka. Di ba nakaka-bad trip yung feeling na Kasi masasepang ka masasepang ka magbata. sa'yo. Yung ganun. Yun yung na-imagine kong pakiramdam na nararamdaman mo. Pero yung iyo kasi ibang level eh. Kasi, parang pag No choice eh. magkano pa masaya mo ulit pabalik, di ba? Oo. Para pag bumalik ka, magkano na may gagastusin mo. Tsaka, ano yung pagdating mo doon, may sumalubong ba May sa'yo? sumalubong sa akin. May mga friends ako doon Ah, na-meet namin sila online. Mga okay. players namin sila sa server ng kuya ko. Okay. Then, wala talaga akong kakilala doon. Pero yung na-meet mong person online, never pa kayo nag-meet in person? Never first time. Ang galing Oo. ah. Kaya sobrang Parang sabi ko, eyeball. shit, Oo, sobrang bait ni Lord, no? Kahit Oo. na Ah. pumunta ako sa bansang wala akong kakilala Kakilala. kahit isa. Bilang, Sa lahat ng tao, online, parang virtual friend pa yung tumulong Nagkupok, sa'yo. oo. Kaya sobrang malaki bagay sa akin yung mga friends ko online eh. Mm. Kasi lalo nung pandemic, sobrang dami ko na-build na friendship yan eh. kahit nasa bahay ka Kahit lang. sa So, bahay ka lang. totoo din, nadja-justify din pala, totoong kaibigan din pala kahit online Oo, lang, oo, no? sobra. Nakita ko yun sa, sa Sobra. TikTok, yung parang after, kunyari 15 years, first time nila magkikita, yung mga online friends. Grabe, Nakikita no? mo yun? Hindi ko nakikita. Pero grabe, ako kasi nahirapan hindi ko lang akong, ma-imagine ang hirap, di ko ma-imagine na Chat lang kayo, Oo, tapos magkikita kayo. chat. Kasi di ba pag kahit nga personal magkakasama, may conflict or nagkakaroon ka rin ng gap. What more yung online, di ba? Tapos ngayon, first time, buti hindi ka pa natakot sa kanila. Yung parang, Ay, hindi naman. kasi matagal mo sila kilala online. Bago kami mag-meet, 2020 pa lang friends na kami. Mm. Kaya shoutout kay Joshua, kay Ali. Uy, Sila dalawa. sila yung Sila dalawa yung nag-welcome. kumupkup sa akin. Parang ganun yung term eh. okay. Kasi sila yung naging landing ko dun eh. Okay. Kasi wala talaga ako eh. So, pagdating mo, may apartment ka ba or sa kanila ka paano ba yun? Paano ba? Nakistay ako sa kanila. Kasi malaki yung place nila doon. Okay. Sa kami, basement kami noon. So, taga-kinukup ka pala talaga nila. Kasama niya pa yung mami niya. So, parang okay. naging si Tita Alice, parang naging nanay-nanayan ko na rin doon. So, parang sobrang laki ng naitulong nila sa akin Nice. na maka-adjust agad. Tapos, imagine kung mag-isa lang ako doon. yun nga, Yung di ba? nun. Putik. Okay rin Mas kasi may lalo. matatanungan ka. Saan Oo, ganito, so saan kaya ganito, sobrang pa- blessing talaga in disguise. Sila yung mga sila. Ano yun, nakatulong ba sa mag-decide din kasi may kakilala ka doon nung time na yun? Or talagang biglaan lang na nung sinabi mo na, in-announce mo na naaalis ka, tsaka mo lang na, ay, taga rito pala Hindi, to. nagpapatulong ako sa kanila before pa yung few months before my flight pa. Okay. Ali, baka may ano ka dyan, may mga alam ka dyan na pwede kong pagstayan. Hindi nung parang medyo pagtagal, mahirap kasi talaga ang housing okay. sa Talaga? Vancouver. Okay, May Vancouver housing kasi. crisis kasi doon eh. So mahirap talaga maghanap. What more kung wala ka doon? Oo, di ba? Kung Maghahanap paano ka ka. gets. So parang yun, napag-decide na lang namin na Pwede to stay Ang with bait, us, no? Bait na, sila pa nag-offer kaya sobrang bait na. Dito ka muna hanggang di ka pa lang kakahanap. galing, bait. Bait naman nun. Grabe, sorry yung kaibigan mo na yan. Doon ka pa rin nakastay sa kanila. Hindi na. Hindi Nung na. kasi yung sa area kasi nila, medyo malayo. Dun sa, Sobrang ganda sa ng area school, nila. Sa West Van kasi, West Okay. Vancouver. malayo siya sa high-end downtown? Ganon? Sa Or- Malapit school siya sa mo. downtown, pero pang mga mayayaman kasi yung Ah, lugar na yun. kumbaga nasa Antipolo ka, ganyan, sa bahay Kaya, niya. hindi kaya hindi. Parang nasa West ano din eh. eh. West West din eh. Parang nasa, paano ba pagka dito? Mga siguro, Alabang, mga gano'n. Ganon. Okay, Mga gets, ganun. gets. Malapit lang siya sa downtown, pero high-end. High-end. Ganun. Parang, okay, South area, kumbaga sa atin dito. South pero area. ang pinakaiba doon kasi, syempre, since high-end na area siya, Mas very isolated. limited yung commute. Oh, yun nga, isolated. Kumbaga talaga. lahat ng tao doon is May kotse. Oo. Gets, most gets. likely nakasasakyan. So medyo naging challenge siya, syempre as sa akin, First sa time. student. Oo. Tapos working din. Mm-mm. Ang school ko kasi sa downtown eh. Okay. So medyo mahirap yung 15-minute dapat na drive lang nagiging 1 hour sa akin. Okay. Kasi palipat-lipat ka from commute. Hindi, yung scheduling kasi ng bus doon, yung Okay, kasi nga. yung interval ng bus kasi nga since konti lang naman yung commuters, yung Mm. intervals ng bus Matagal. Parang mga 1 hour. 1 hour, ganun. Oh. So yun, then lumipat kami after nagtagal din ako doon, 9 months. Kasi Kasi- 9 months kang kasi kinupkup. Ganon. Kasi Grabe. nag-enjoy kami lahat Pagkakasama eh, oo. sa company ng Totoo. isa't isa eh. Gets. So parang, Saya. pero pagtagal ng patagal, parang
mahirap din maghanap ng work kasi sa area na yun. Kasi siyempre, medyo mayaman niya. Tsaka wala namang... upscale siya na place eh. Na area, I mean. And then yun nga, parang naisip namin na teka, parang medyo hindi na feasible para sa akin as a student. Kung graduate na ako, pwede, why not? Pero yun nga. Pero yun naman talaga kasi yung initial plan na eventually ka rin. Eventually. Yun, lumipat kami sa may East Van, kung saan maraming Pinoy. Doon na. So, naka low-rise condo kami doon na malapit sa mga Filipino restaurants. Tapos tapat lang din ang train. So mas madali. Ngayon, so, sobrang dali. 15 minutes lang nasa school na ako. Pero yung 15 minutes, gano'ng kalayo in kilometer? Malayo talaga yan, tingin mo? Parang siguro dito... Malayo din. Para ako nasa kung ang school ko is nasa BGC, siguro galing ako ng Fairview siguro. Malayo nga talaga. Pero kasi maganda yung na. Dahil maganda yung transportation. 15 minutes lang doon. Pag dito yun, 1.5 yun. Trend pa yun. Grabe, ang layo. Sobrang ganda kasi ng transportation talaga doon. May siksikan gano'n, wala? May siksikan din. May time din. May rush hour din. Okay. Pero hindi siya katulad ng Japan na sobrang siksikan. Tulakan hindi naman. Bagay. Pero kasi yung Vancouver, alam mo ba? Toronto yung iba pa yun. Capital. Ano ba yung capital ng Canada? Hindi, ang capital is Alberta. Mabasya ko nito. Hindi ko alam. Nalimutan ko. Montreal? Montreal yata. Montreal Quebec? ba? Quebec yata something. Doon banda. Doon sa guys, i-google malayo na kasi ako kaya di ko alam. Nasa west side. Nasa west kasi. West. Oo nga, west. Bagay. Pero yun yata alam kong isa sa magandang lugar sa Canada, yung Vancouver. Toronto and Vancouver. Sila talaga yung parang New York, LA, parang gano'n. Parang nag-aagawan ng yan, mas pinakamahal na pwesto. Cost of living. Yung dalawang yan. Totoo. Tsaka kasi, kaya ko rin napili yung Vancouver. Ayun, kasi yung weather. Maganda yung weather niya. Kumbaga similar, hindi naman similar to LA. Kumbaga, siya yung one of the warmest sa buong Canada. Kasi bagay. Canada kasi upper na, so sobrang malalamig yung lugar. Like yung mga Winnipeg or yung mga... hindi ko kaya doon. Ano ba maximum na lamig ng Vancouver? May negative din? May negative din, pero hindi siya umabot ng negative 10. Siguro negative 5, mga ganun. Nag-snow din pala? Nag-snow lang siya for 2 weeks lang. Sa tagal mong experience, 2 weeks mo lang 2 weeks lang yung snow. Okay. So, best nga talaga doon, no? So, not bad siya compared sa ibang cities. Lalo sa Alberta, yun, mga grabe yung snow. Yung sa Alberta nga. Ang alam ko yung mga naging trabaho mo, sa Nike. Doon ako nag-start sa Nike. Nike, alam ko. So, first job mo, Nike? First job ko ever in my life. As in, ever in my life. Okay. Na-empleyado kasi empleyado. Kasi business, ginagawa mo naman dito. Iba yun eh. Iba yan, Iba yung feeling kasi pag business. Parang ikaw yung boss eh. Ikaw, kontrolado mo lahat, di ba? Ito, first time, First Nike. ko maging employee at 27 years old. Hindi ako proud doon. Pero, dapat maging proud ka ron kasi first time. Hindi tapos hindi ibang ako proud bansa. doon. Bakit? Kasi at the age, because of age. Doon lang ako nag-start mag-work. Para sa akin, hindi ako naging proud doon. Sana you tried earlier. Sana I tried earlier para talaga? ma-experience ko. Kasi wala akong alam sa mga sa mga pay. Wala akong alam. Meaning pay salary, gano'n? Yung mga salary mo. Paano to? Asking price, gano'n? Paano yung mga leave? Paano yung mga so sobrang sa'yo yun? Bagong-bago jargon? Ibang-ibang parang akong tanga. alien, na parang nakakahiya magtanong kasi 27 na ako, hindi ko pa alam yung mga yun. I mean, 27 ako nung time na yun. Nung time na yun. Baka pa rin tanong ka, magulat sila. Hindi mo pa alam yan. Parang ganun. Kasi sila sanay sila maging empleyado. Ayoko nang ganun eh. Pero minsan natatanga ako sa sarili ko eh. Kumbaga nahihiya ka para sa sarili mo. Nahihiya ako para sa sarili ko. So hindi ako proud doon na at 27 ako nagka first job. And then ayun nga, nag-start ako sa Nike as a sales associate. Salesman, sales boy. Sales boy. So yung parang sir, size mo, ganyan. Ito sir, bago namin ganyan. Doon pa ako sa West Van na eh. So yung mayayaman na high-end pa. Kumbaga dadating sa'yo, burn on yung mga customer mo, di ba? Ay, wala. Kasi parang wala yun. Sa is yun, ako sa is. Pero yung una, first few days ko sa work. Ano yun eh? April ako dumating, nakahanap ako ng work ng July.
So, Ilang months? 3 months? 4 months? Oh, 3 months. So gano'ng katagal ka parang nag-enjoy pa? Ay, Hindi, naghahanap na rin ako Okay. at the same time. Pero first month kasi, focus ako dun sa mga documents eh. Okay, para IDs, transitions. bangko, Lahat ng needs mo. mga SIM. And then, after nun, kasi parang kinakapa ko pa eh. Mm. Kaya hindi pa ako naghanap agad-agad. Kasi gusto ko muna mag-adjust muna sa environment. Ganun. And then, after 3 months na yun nga, nag-apply ako sa Nike. Then, agad-agad, bigla silang tumawag, nag-reply. Then, agad ako, pinag-start agad ako. Ano yung apply mo doon? Online? Resume Online, lang? Indeed. Indeed. lang. So, Lahat legit ng din pala din jobs yun ko doon. puro Indeed. Kasi wala akong kakilala doon eh. Oo. Ang kakilala ko lang yung isa ay friend. Umugkop sa akin doon eh. Doon na yun, nag-start ako as a sales associate sa Nike. Sa first few days ko sa job, Anong pakiramdam? First day. Anong pakiramdam ng first day? Mga ganyan. Sa totoo lang, Ah, nahihiya ako. okay. Kahit walang masyadong Filipino. Oo. Kahit sobrang konti ng Pinoy no? Kasi nasa ano kami, West Van yun. So, puro puti na doon. Puro puti. puro puti Mga talaga. locals talaga, as in mga legit locals. Kala ko yung iba di nahihiya pag pag sa ibang bansa sila nagagalit. Oo Kasi nga. ay wala namang Akala kilala ko sa din, akin na dito. parang- Ganun. Ayun yung Pantay-pantay expectation mo naman sa eh. sarili mo. Oo, Kasi oo. di ba, pag sinabi natin pantay-pantay kasi yung mga Mm. tao, Oo, di ba? ano, Pag kunya Totoo. nandito ka, tapos inisip mo, pag nagkatrabaho sa ibang bansa, Iba rin pala pag Pantay-pantay. na-experience. Dito, Hindi mamamaliitin na. Oo. may boss sir dito. Oo, eh. totoo. Doon, wala. So, pero pagdating ko doon, nahihiya ako. Kasi parang, Nahihiya ako kasi, alam mo yun, hindi ako lumaki sa, first time ko maging empleyado eh. Okay. Tapos, baga, parang umabot sa point na kino-compare ko yung buhay ko dito sa buhay ko doon na parang, ay shit, nakaka-down niya. hindi parang may ego na tumatama. Okay. Hindi naman ako dapat dito. Oo, Ganun, yung mga ganun. Siyempre, Yes, totoo yes. lang. Oo. Being honest. Totoo, being honest. Oo, Gets ko, pero nagets syempre, ko yun. Ganda rin naman kuya namin sa Hong Kong. May yung first niya rin Oo. parang shit, di ko dapat 'to ginagawa. May ganun lang talaga may iisip rin. lalo kapag kunyari, minsan may mga Pinoy. Pag may Pinoy, So may Pinoy na, Oo, kasi may encounter ka na marami Pinoy. kasing sa sa yung mga cruise ship, Okay, yung mga seaman. Yung Mga mga seaman. seaman. So, mga Dadaong lang. mamasyal sila. Oo. Mm. Shop lang. nadaan sila doon. Pagka una may mga Pinoy, tatago na agad ako. Talaga? Kaya may kinukuha ako sa backroom. Kasi parang ayoko yun. Okay, galing Hiya ah. ako. Naisip mo pala yung Kasi baka mamaya, magkakilala. Makilala ako. Kasi Kasi may may mga... mga- May chance. Totoo. Malaking chance talaga. doon sa area namin, may mga fans riba doon. Okay. So malaking chance sa kilala ka. Oo, Talaga, kaya parang lahat ng Pinoy na pumapasok, nagtatago. Tsaka alam ko diba pag nasa ibang bansa may YouTube talaga. Ang alam ko may YouTube talaga sila. Oo, ma-YouTube sila. So siyempre aware sila yan. Sila Okay. feeling Sila YouTube para sila. Nila walang Mm. TV. Tsaka may mga nagme-message sa akin sa IG na parang sa West Van to kuya, taga dito din ako, parang Anong feeling yan? Anong feeling Pero mo? wala namang sa experience ko sa Nike, wala namang nakakilala. Wala pa. Either nagkatago ako or Wala. Unknown lang. Nagkataon lang, di ka lang kilala. talagang hindi lang ako kilala. Pero after a few weeks, parang na pagtanto ko na, ano bang inaarte ko? Kaya nga ako nandito eh. Kumbaga syempre yung first, bagong lapag ka pa eh. Yung may ego ka pa onte, Totoo. na parang Adjust eh. Oo, aga-adjust ka pa eh. Then yun nga, nung naka-adjust ako, wala, kapal na lang mukha ko. Isa na ako sa mga top na sales na. So paano from first day, anong ginagawa? Di ka nakikipag-usap sa tao? Tapos, Ano lang ako, pinapanood ko lang ng mga coworkers ko. Parang observe ka lang. nag-shadowing ako. Okay. Pinapanood ko lang kung ano yung ginagawa nila. And kunyari pagka nahihiya ako or Okay, kunyari. tagal ako sa CR. No? Okay. Pero hindi na nag-ano yung mga coworkers mo kasi syempre pag may Filipino dapat ikaw yung tatawagin Oo, nila. kasi, Filipino, bro, kilala mo. Sa delay oo. communication, di ba? Hindi, walang Hindi, ganun. minsan kasi hindi nila ma-distinguish yung Oo Filipino. nga. Siyempre, Kasi tayo rin mag-iisip. naman, di ba, dati Ah. pag hindi natin ma-distinguish dati. Sa akin ako hindi ko ma-distinguish dati yung Caucasian tsaka sa white American or Mm. Canadian sa American. Pero Sa dahil atin minsan Viet. Parang minsan tayo, di ba? Parang kamukha ka facial features. Oo. Yung Viet minsan kaya. Mm. Tsaka Kaya mali- sobrang konti lang kasi nung Pinoy so Mm. hindi naging issue yung ganun. Okay, gets. Pero may point kasi tanong mo no? Kasi totoo naman eh. May Filipino. Oy, may Pilipino. Kung kumausap siya, Pilipino yan eh. Di ba? Pero saglit lang naman for few ano lang yan, mga few weeks lang ako nag-adjust. Then yun, kumapal na yung mukha ko. Kumakausap ka. Kumakausap na ako. Tapos Kumbaga, nakadami ka ng sales, di ba? Sabi mo Oo. parang nag-top kasi ano yun sales eh. ka. Siyempre, kailangan mong
maging competitive eh, syempre. Mm. For promotion, mga Lahat kayo ganun. tatrabaho doon. Kasi ako, parang instinct ko na maging competitive eh. Dahil na competitive ako. Gusto ko kapag Nandyan na. Pag Oo. nagamay mo na, laban na Laban, to. oo. na yun. Tagal ako doon 9 months sa Nike. Tagal din Tagal pala. 9 months ako doon. Ang tagal. Tsaka sobrang enjoy ko kasi dami kong discounts, mga ganun. Kasi Nike, di ba? Ganda ka naman yung brand. Yung Sa mga Oo. pinaka na-enjoy ko doon. Kaya nagtagal din ako doon. Ay, bago ka mag-apply sa Nike, may iba ka pang in-applyan maliban sa Nike. Madami. Sobrang dami. Nike, nagkataon lang yung Nike yung nag-reply. Oo, yung Nike lang yung nag-reply noon. Na mabilis. Na Okay. agad-agad. Oo. Kasi mahirap talaga maghanap ng work. Kahit sabi mo Oo. mga ganong sales agent lang na. Actually, naging choosy pa nga ako eh. Talaga? Hindi ako Ay, nag-apply sa food Food Mga- industry. okay, oo. okay. Hindi ako nag-apply sa McDo. Kasi yun yung Yun yung basic eh, di ba? Typical eh. Tim Hortons, Oo, McDonald's. totoo. Yun yung mga basic dun eh. Oo. Kaya nga sabi ng mga ibang Pinoy dun, mga first job nila lagi. Tim fast food Hortons, eh, fast mga food ganun. chain. Pero ako kasi parang Namili ka pa. Talaga may ego ka pa talaga. Totoo. namili pa ako noon. Yun din naman kasi, parang to be honest lang din. Meron kasi akong option na mamili. Totoo naman. Totoo. Kasi nga, ayun nga, parang swerte na rin kasi ako. Privilege pa eh. Meron ka may, yan. may ano pa ako eh. Kumbaga, may ready ready financially. So, kumbaga, hindi ko na rin yun, parang ginamit ko na rin siya as an Advantage, sa totoo. akin na Oo. yung makukuha kong job is Yung gusto mo. yung gusto ko. Saka di ka naman tatagal din kung kunyari kung 9 months siguro kung Oo. iba yan baka 2 weeks. Yung 2 weeks pa siguro adjustment umalis ka na talaga. Kung hindi Nike yun malamang maayaw ka na. Kaya ano rin, Na-enjoy mo rin yung time mo Oo, kasi sa Nike. na-enjoy ko rin Galing. siya. Kaya dali sa'yo mag-adjust. 9 months tagal din pala talaga. Wala ka naman parang nakaaway or ano. Kasi kunyari nautusan ka. ganun. Oo, marami. Marami din. Marami din eh. kasi yung mga ibang puti, mga Really? masusunod, Really? may mga Karen dun eh. Tapos Ah. papangaralan ka pa nila na akala nila alam nila yung shoe. Syempre wala kang magawa. Okay ka na lang. Wala baka malaman nila nila tita. Na may nakaaway ka. Hindi naman nakaaway pero parang yung Mamatahin? iba kasi may parang superiority complex. Yun nga, di ba? Parang Oo. may pagka-racist ba? may ganun. pagkaganon. May ganun talaga May may ganun experience. talaga. Oo. Kasi parang, Asian ka, hindi ka naman masyadong. Parang- may ganun, parang may ganun. mararamdaman mo ba? Mararamdaman mo. Hindi nila blatantly sasabihin. Oo, na. Pero mafe-feel mo yon na parang ang hina Ano, mo kasi oo. Asian ka, ganun. May ganun din. Talaga pala, I mean, totoo pa rin talaga yung ganong race, may totoo pagka-racism yan. pa rin talaga yun sa mundo. No? Marami din. Pero hindi naman siya, parang syempre yung na-imagine natin na mumurahin ka ng Ay, harap-harap. hindi Hindi naman. In fairness naman sa Canada, well, specifically in Vancouver, siya, mababait yung mga tao. Very Educated sila, warm naman. sila, tapos mahilig sa small talks, kahit na Ah. kunyari, But close. Pinoy ka, kunyari, kahit, or ibang lahi ka, hindi ka puti. Kakusapin ka nila. Yan, Like naghihintay ka sa bus. how are you, How's ganun? your day? Ah. How's the weather today? Ganun sila. Doon ko pala Minsan, ikaw na bagay, mapapagod. Parang kasi lahat Ano kakasabi mo. sasabihin ko? Hindi ako, ganun. bagay ata Bagay ako. ka doon, promise. Yung mga babae mo mga ganun. Yeah. Ay, sorry. Hindi ba ka-survive to doon? Ay, hindi ba ako survive yan? Yan, wala pag-asa yan. Uwi yan 2 weeks. 2 weeks, tagal na nun. Matagal. 1 week uwi yan. Ba't ko umuwi? Daldal na mga tao doon. Kinakausap ako, ayoko nga nakipag-usap. Sino ba yun? Hindi ko na makilala. Mahilig siya sa small talks. Kahit babae, ganun. Lahat. Lahat. Hindi naman lahat, pero I mean majority. Common, yun yun. Parang Parang, yun yung culture doon. ha? Ba't tinanong mo lang yung babae? Curious lang ako. Baka kasi sumunod. Pwede ako sumunod eh. Hindi mo na makilala. Yung small talk, baka mapalong walk. Okay. Tapos after nung Nike, saan ka na next? Tatlo ba? Tatlo. Tatlo. Tatlo daw eh. Kasi umabot sa point na nag-triple job ako doon eh. Ay, paano yun? Sabay-sabay. Pero Plus for a short student period ka of pa. time lang. For, I think, 20 plus days lang. Tama. Kasabay ba school mo? Hindi, kasi nag-ano ako noon, di ba? Ang every term kasi doon, meron kasi akong 4 terms sa loob ng 2 years ko na school. 4 terms yon. So, Okay. every term nasa 3 to 4 months. Okay. Tapos, sa gitna ng 2 terms, May meron vacation. akong break na 4 months na pwede ako mag-full-time. Doon ka Binomba ko yun. Doon yung gap Binomba ko na yun, yung Oo. bakasyon mo na yun. Binomba ko ng trabaho yun. Grabe. Kasi, nung una kasi, di ba, Nike ako nag-work. Oo. And then, nag-apply ako sa Kia. Kotse, okay. Sa kotse. Pasok, dala ka Oo, pa rin talaga diba? sa kotse, eh, no? Sinadya kong applyan yun. Okay. Oo, kasi mas mataas din yung sahod. Sahod. Kasi syempre,
kahit sino ka pa sa Pilipinas, pag pumunta ka dun, start ka talaga sa Sa slow, pinakamababa. Pero nakita ko na Pwede. mas mataas ang dito. Ah, Great. okay. Apply ako. Okay. Kuha agad ako. Talaga? Kuha agad Okay. ako. And then pinagkasabay ko. Yung sa Nike kasi konti lang yung schedule ko doon. Minsan 2 hours. 8 to 16 hours. 16 sobrang swerte na nun. Pero usually 8 hours a week lang ako doon. Maikling. Oo. Kahit isang araw, pwede mo tapos Oo. na Hindi, agad. pero Siyempre, hindi yun. maximum na is 4 hours A day. a day. Ah, So okay. usually 2 twice hours. a week. Okay, Twice a week 4 hours. nasa Nike ako, ganon. Mm. And then, yun, pinasok ko yung Kia. Pero hindi ako nabigyan ng full hours. Nasa 26 hours ata. A week 22 to din. 26 hours a week. So sobra ka na Kulangan kasi. pa ako. Kulang pa ba yun? Kasi kung meron ka ng 20 sa... Sabi mong 22 plus 8. Kasi yung sa kasi 8 pala. Sorry, 8 lang pala yung Nike. Nike. So 22 to. So 30 pa lang. Meron ka bang 40, at least 10 hours para maging 40. Para maging 40 hours a Oo. week. So nakulangan pa ako nun. Hindi, pero Pero may school ka pa nun. Ay, hindi. Break Break time, pala. break Sorry, ako break. nun. So, nag-apply kasi ako sa dalawa. Sa Kia at sa BMW. Okay. Okay. Ganda Sabi to. ko, nag-apply BM. ako. BM. Eh, hindi nag-apply si BM. Kaya tinanggap ko tong si Kia. Kia. And then, after 1 month, biglang nag-reply itong si BM. Okay. Paano yan? Paano yan? Parang, Paano yan? Siyempre, mas maganda pipiliin ko. BM. Siyempre, mas gusto ko yung BM. Oo. Pero syempre, ayoko naman umalis lang basta kasi unprofessional yun eh. Ayoko mag-leave, ayoko mag-burn ng bridges. Okay. Kunyari, Makes sense. That's nice. syempre, kailangan mo mag-file ng 2-week notice. Ah. Eh, gusto ng BM mag-start na agad ako. So, sinabay ko siya. Well, Sa loob pero ng- legal ba yun? Yung Legal ganun? yun. Legal naman yung Only ganun. hours ka kapag term break ka. Okay. So, pwede ka mag-multiple jobs talaga. Nasa sa'yo na lang kung kakayanin. Nasa sa'yo na Oo. lang. Kung kaya, hanggang kaya ng katawan mo. Kumusta? Sobrang... Oo nga. Paano yan? Grabe. Ito, may mga ano ako dito. Battle scars? Ano yan? Sa stress. Hormones. Yun yung nagda-dark spot. Stress ako dito. Ah. Kasi umabot ako doon sa point na sa isang linggo, 3 yung job. Shit. Umabot sa point na sinasabi ko sa Nike, di na ako makakapasok ng araw na yan. So, Araw na lang matitake. nag-sacrifice ka na ng isang sa isang Sacrifice job ako. mo. Umabot sa point na sa umaga, 7 a.m. to 7 to 12 ata yun? 7 to 12 4 hours. sa BM ako. And then 12 to 9 sa Kia ko. Grabe. Paano yun? Magkalayo? I mean, paano yun? Magkalapit lang siya. At least magkalapit lang. Buti na. Oh, kasi Magkalapit kung lang. 1 Pero hour. grabe pagod pa rin. Oo. So, dalawang work. Tsaka switch context. Ano yun? Same role? I mean, paano Same yun? role siya. Same role. So, Hindi, sa ano kasi sa Kia, sa sales side ako. Sa BM, sa service side ako. Service center. so, okay. Pag sales, di ba, nagbibenta? Sa sales, mas chill sa sales. So, Kasi darating yung tao ko mas konti lang yung bumibili. Oo, yung tataong darating. Kesa sa service, mas marami Yung nagpapa-maintenance. Oo. So, dun, bomba dun. So, pag sa service, Oil, mga ganun, dami. yun yung kunya, di ba, kunyari sa mga nagpapagawa ng kotse, ikaw yung kakausap, lalapit. So, lalapit, ikaw yung magde-deliver ng schedule mga siguro, sasakyan. no? Oo. Ikaw yung magde-deliver ng sasakyan sa mga mechanics, mga technicians. Yun yung Oo, ginagawa tapos ikaw yung mo. kukuha. Pag-ayos ikaw yung na. magpo-park, Oo. ikaw mag-organize. Shit, yun yung mga ginawa mo. Yan. Gagi, That's BMP na So, inaayos. Pero ang maganda- drive. Oo. Sobrang dami This ko BM drive. inaayos mo. Di, Yun na siguro- lang yung best, yung Maganda, best oo. part. Sa mga perks yun. Perks pala yun. Nakaka-drive ako ng mga magagandang sasakyan din. mas na-enjoy mo nga yan compare sa Nike, feeling ko. Pero sobrang Oo. grabe yung pagod. Pagod. dahil, Kasi syempre, Sobra. Kasi, ano eh, I spend most of my time sa outdoor eh. Kasi sa, sa field no? ano siya eh, sa malaking lot siya eh. Oo. Dealership siya eh. Di ba, may malaking, sa US kasi, sa Mas North malalaki, America, malalawak eh. is yung mga dealership nila sobrang puro parking lot na open, di ba? Open So, space dun lang kami lagi. lagi. Oo. So, any, rain or shine. Laban. Lipat- Talagang Kaya lipat kotse. sobrang di ba sabi nila, pagka pumunta ka ng Canada, puputi ka. Oo nga. Umitim ako ng matindi. Dahil nga dun sa... Dahil dun sa work. grabe. Okay. So yun nga, dun, Intense pala yung BM, no? yung nagsabay yung yung Dun ka. BM ko, tsaka Kia, tsaka Nike for 20 plus something days. Almost. Laga. Wala akong day off nun, zero. Zero day off. Araw-araw ko nagtatrabaho. Araw-araw ko nag-work nun. Grabe. 7 days. 7 A days a week. Minsan Hell 7 no. a.m. to 9 p.m. minsan. Ang day off ko na lang nun, kapag may Nike ako. Yun na yung day 4 off. hours lang. Oo, kasi Kumbaga para sa akin, yun na yung day off ko. Relax mode na yun, Relax no? mode na yun. Pero syempre, sa 4 hours na yun, bawal ka umupo eh. Nakatayo ka lang eh. Pero Work pa rin basic ka. na lang sa akin yun sa dami kong ginagawa eh. Hindi ko may Then yun, after nun,
parang nung nakita ko na okay tong si BM kasi nagpapa-OT rin sila. Kasi pag OT doon, double pay eh. Parang nung na-realize ko na okay to si BM, syempre, nag-aalala na rin ako sa health ko. Baka mamaya, syempre, sinong mag-asikaso sa akin doon. Totoo. Yan. Mahirap. So, yun, binitawan ko na si Yeah. Kia tsaka si Nike. Dalawang job na yung tinanggal mo. Full-time ako kay BM noon. Kasi minsan umabot ako 50 hours a week. May mga OT eh. 50, grabe. So ano, extend ka 2 hours a day, parang 10 hours a day ka lalabas. Ideally. Ang OT kasi nila isang buong araw, isang buong shift. Ganun Ang yung shift OT. ko kasi doon 10 hours a week eh. Ang ano doon 4-day work week tapos tigil 10 hours. 4-day work week pala doon. Kaya pala. Tapos tigta 10 hours. Kasi nga naging 4-day kasi kung 5 to 8 di ba? So, Alam ko nung difference. umabot ako ng ano doon eh. 70 hours ng isang linggo. 75 hours ata, 1 week nung pinagsabay ko. Grabe. So, ang laki ng pera mo nun. Oo, malaki. Ang laki ng pera mo Kaya yan. nga ako nakabili ng ticket. Oo. Nakabili ako ng computer. Talaga, doon ka lang bumawi yung stress mo. Yung sa pagod, parang ito yung stress reliever ko. Oo. Tsaka nakabili akong ticket pa uwi dito. Pero sariling pera ko na yung mga yan. Ito nga ginamit mo. Yung everyday living ko doon. Sariling pera ko. Since nagtrabaho ka na nung itong tatlong job. Hindi na ako humihingi kay daddy noon. Tsaka kay mami. Hindi na ako humihingi sa Galing, kanila. nakaka-proud yan. Masarap sa feeling. Iba. Sobrang fulfilling talaga siya. Buti hindi ka naman pinipilit. Ito, may na hindi ka naman Pinipilit ako. Kunin mo na. Dito ako na lang. Sabihin ako, may pera ka pa anak. Sabi ko, meron pa. ginagano mo. Padalang kita ng ganito. Hindi, ayoko, wag na. Meron pa ako. Tsaka proud sila for sure. Na. Oo. Grabe. Hindi niya na kailangan to. Kaya niya na mag-isa. Proud sila for sure. Knowing them, no? Oo, grabe. Pero yun yung reason ko ba't ako pumunta eh. Yun yung gusto mo eh. Stand on my own feet eh. Pero yung perks na yari nag-work siya ng ilang hours, 70 hours in a week. 70 plus hours. Pag ginawa mo yun dito, hindi rin naman good salary pa rin, di ba? Hindi talaga. May Yung iba. 75 hours mo dito. Nasa ano. Na-experience na ni Buddy. Goto tendon. Ay, hindi. Maganda pa pala yung goto tendon. Ano makakaya mo? Pares retiro lang siguro makakaya mo pa dito nun. Wala, malayo. Lalo yung mga minimum wage, no? Oo, di ba? Magkano ba minimum wage sa Manila? 18,000 na ngayon, di ba? 18. 18, di ba? 18K. 18 lang. Oh. Magkano sa dollars yung 18? Ano ang mabubuhay nun? $500. $500 lang, ano? Canadian dollars. Parang mag-average. So, parang papalo ka ng $3 per hour. 400, 500. O parang papalo ka $3 per hour. Imagine mo, 3, 2. Wala, malayo talaga. Malayo talaga. Doon kahit, kunyari, di ba sabi nung minimum ako noon, nakakakain ako sa yung sa sarap mga na pagkain. diba? Dito wala. Yun ang mahirap talaga. Actually, kasi syempre, sobrang limited pa yung hours ko since magba-back to school ako eh. Pero kung full time ako since nung dumating ako, makabili akong sasakyan kahit minimum Mas ako. ano pa. Yun, no? Nakakabili Yung ka. difference, no? Kasi dito kahit ako nga wala pa rin sasakyan na mabibili ng bago eh. Parang yun talaga eh, no? Not unless kung may pinapadalang sa Pilipinas. Ay, yung Siyempre, iba naman na exceptional ulit yun. Dagdag, pag may binubuhay ka ng pamilya na yun, may iba naman na pinapaaral. talaga. Well, ako kasi parang lucky enough naman na Ikaw lang Sa sa ilahat. responsibility. kumbaga more on talagang sa Self-love. self-building talaga ako. Tsaka choice mo naman yun eh. Kasi kung pwede mo naman noon pa, gumawa ka na ng pamilya or something. Buti nga ngayon. Yun Tsaka naman. nakagulat kasi parang, di ba nag-hard path ka na? Pati sa work mo, nag-hard path. Kasi pwede ka na mag-isang trabaho. Sino ba namimilit sa'yo na parang... Hindi, pwede nga siya hindi Minsan magtrabaho kasi eh. hindi. Pero Diba? sa totoo, parang nakaka-addict kasi yung grind. Kasi enjoy mo na siya. Mahal mo yung pera eh. Kumbaga, yung pagod mo, literal, makikita mo na bumabalik May eh. balik. First hand mo makikita eh. Parang, shit, pang shopping ako. So, na-enjoy mo na ngayon yung... na-enjoy ko siya noon. Compared kasi dati, parang meron ka ng bulsa mo, meron ka ng pera eh. Ngayon, talagang naramdaman mo na pinaghirapan ko to. Ito yung pinaghirapan ko eh. Iba yung feeling. Di tsaka kasi, di ba, nung pagdating ko, student ako eh. So, limited lang yung hours ko eh. So, ako nun, literal paycheck to paycheck ako nun. So kung anong Taghirap talaga yun. Bawal ako sumobra ng gastos. X number of money this month. Kapag sumobra ako sa, kunyari sa groceries, sumobra akong 200, negative 200 na ako. Ngayon, pagbalik ko dun, paycheck to paycheck ulit ako. Dahil Kasi school pa ako eh. oo nga. Pero kung full-time ka, okay naman. Basta lang din, time management. Yun talaga eh, no? Pinaka-challenge. Yun yung pinaka-challenge sa'yo, time management. Yung mga homesick na may ganun kang feeling, I mean,
may time ba sa'yo na, kasi 9 months ka sa Nike, tapos ilang months ka na dito sa BM? Yung sa ano, mga Sa 4? Kia, 1 month lang ako dun eh. Kasi kinuha agad ako ng, ng BM. Sa BM, nasa 4 months going 5. Okay, so sakto, mga 12 years. Mga 1 year ka na nagtatrabaho. Technically, 1 and 1.5. a half one and year. a half. 1 and a half. So, sa sobrang busy mo, parang mas hindi ka na homesick. Oo. Parang ganun. I mean, Or during work, may time. nung unang dating ko doon, talagang madalas yung homesick. Almost every day. Yung unang dating ko doon. Pero kasi 'di ba nung pagdating ko doon, bumisita si Meg nung Yung few Christmas. months agad after. Parang mga August? September, August. August, parang maganda. Kasi doon kami nag-anniversary. Mm. And then after nun, dumating naman sila mami Christmas. December naman. Ano yun? Mas dumali ba yung buhay mo kasi may dumarating? Or yung mas Mas nakakabwisit kasi, hirap. adjust na naman ako. Nandito kasi dumating, di ba? Hindi naman kasi parang na siyang Iba na nandun ka na eh. parang feeling ko kasi na parang time for recharge ko. Parang ito. Parang time for a recharge naman sa akin. Ganun pala yung After feeling. Ito, Okay. itong feeling ko ngayon. Bakasyon mo sobrang dito ngayon. Saya ko. Sobrang recharge ko. Pwede na ulit ako bumalik para Grind ulit. grind ulit. ulit. Ganun Ganun pala yung yung feeling. Kasi ako, na-imagine ko kasing feeling. Ako, na-imagine ko, kunyari, tayo, di ba? Oo. Kunyari, magbabansa. Pumunta kayo. Kunyari, Tapos aalis. sama ako sa inyo pa uwi. Parang ayoko na ng, syempre malungkot eh. I mean, alam ko yung hirap, tapos alam ko yung saya nung magkakasama sa Maynila ka, ganun. Parang sa akin, feeling ko, yun nga, opposite pala ang nararamdaman pag nandun ka. Siguro. I mean, depende. In my, Depende siguro. Kay Kuya Robert, ganun eh. Kay Okay. Kuya natin, kay Dean, Hindi, baliktad. no? Parang Baliktad. pag pupunta Oo, kami, I mas mean, nahirapan ma-feel ko siya. pa rin yun. Lalo kapag yung Syempre, the moment, yung, parang masakit. Nararamdaman ko ulit yung yung naramdaman mo nung Oo, first yung day na nung umalis una. ka. Pero after parang after ilang days parang Nakaka-recover ka kagad. mas mabilis ka makaka-recover. Kasi di ba, reality. Nung pagdating ko, dumating si Meg, Oo. umalis siya. Mm-mm. Dumating sila nung December. Pasko, Christmas. Umalis siya. Oo. So parang tinurn ko siya into positive na I'll have something to look forward to. Na kunyari, okay. Di ba nung unang umalis si Meg doon, Mm-mm. after ng bakasyon niya, babalik sila in December. Kasi may nilook forward ka na kasi. Then Oo. after nung umalis sila nung December, Oo. hindi nila alam na uuwi ako. Oo. Uuwi ako. So, ikaw naman yung may, Parang- ikaw na. parang ganun Napadisi siya eh. si Bad. Oo, grabe. Grabe So, talaga parang yun. ginawa ko siyang parang something, ginawa ko siyang tinurn ko siya into positive na. Motivation, Nice. parang Motivation. goal eh, no? Na Oo. parang exciting. Parang may nilook forward ka every 4 months, parang gano'n, no? Parang twice a Twice year. Oo. Sarap nga naman yung ganun. Kasi unlike before, kung hindi katulad sa sabi mo dati, stagnant ka eh, no? Walang kilig eh. No? Wala yung kilig eh. Ngayon, Parang, alam mo, ngayon, parang nung pag-uwi ko, sobrang saya nila mami. Kasi parang gumawa ka ng something na, kaka-proud nila eh. ikaka-proud, ikakasaya nila na gano'n. Saka sa sa'yo, sa personal mo din eh, no? Iba. Galing. Kakaibang growth eh. Oo, sobra. Promise. I mean, Like, sa totoo nga lang, nung pag-uwi ko dito, yung pinakauna ko na-feel, sobrang, di ba nung pagdating ko dito sa airport, Mm-mm. nakaupo na ako sa Grab doon. Nakatingin ako siyempre, makita mo yung Pilipinas eh. Hindi ka lang, anong naiiyak ka? Anong naiiyak ka? Hindi ako naiyak. Ay, hindi ka naiyak? Dumating ako dito, hindi. Oh, kasi interesting. feeling Oo. Feeling ko may mali. Ano yung nafe-feel? Sa totoo, Bakit? na-weirdohan din ako. Parang, Oo, hindi, sa totoo, parang mali. pagdating ko dito, di ba, nakaupo ako sa Grab. Mm. Siyempre, dapat nanamnamin mo na. Oo, kasi parang, di ba? Gusto ko to. Vibe Oo, move. pollution. Oo, di ba? Traffic. init. Traffic, Mga jeep, Hindi, oh. pag upo ko nun, nakatulala lang ako sa sa skyline. Tapos parang may mali. Hindi ko ma-figure out. Ano yung parang Sinasabi- nag-cutting sa school? Parang Oo, ganun yung feeling. Hindi naman. Hindi. Mahirap siya i-explain, pero na-figure out ko rin siya. Sinabi ko pa kay Meg nun na parang tinanong niya sa akin, syempre, ano na-feel mo? Oo, yun yan. Parang Curious ako eh. Oo, sige, sabi mong excited. Oo. Pero hindi yun eh. Hindi yun yung parang main. Pero after a few days ko pa siya na-figure out na parang, ay shit, gets ko na. Parang Okay. feeling ko, nasa same place ako, pero hindi. different na, parang iba na ako. Ah. Parang na-outgrow Gets, ko yung, gets. Oo. Parang feeling mo hindi, yung
Yung Tapos ikaw, ako nun- sino ka before? Before. Oo, nung umalis ka, hindi na ako, iba na ako. Parang hindi ako nag-fit sa box. Ah, Pagdating ko. Parang Parang iba mali. na Hindi ka belong dito, parang gano'n. hindi naman sa hindi belong. Hindi kasi parang na-imagine ko yung parang, hindi ko na to mundo. Yung Parang ganun. Parang ganun. Shit, Parang- parang ganun. Parang Basta ganun. parang di ko na to, oo, bahay, I mean, hindi na to yung home mo. Mukhang yun na yung parang nafe-feel ganun mo. eh. Paano ba? Parang Hindi pero ko. nagigets ka, parang ganun nagigets ko. Siguro masakit siyang sabihin pero somehow, somewhat oo. parang ganon. Parang bisita ka talaga yung pakiramdam. Parang ang sarap na lang bumisita. So, ibig sabihin, na-enjoy mo talaga yung journey mo sa ibang bansa. Oo. Kasi parang doon ko mas nakikita yung purpose ko. Kung paano talaga mabuhay. Mm-mm. So, na-fulfill yung hinahanap mo so far. So far. Sa Hindi pa experience. na-fulfill. Kumbaga, it's an ongoing process. Pero nakakatawa nga dun, nakikita ko. Parang first time mo ata mag-hiking doon, di ba? Oo. Oo. Sabi, imagine mo mag-hiking ako? Ah, Camping? Hindi. Dami mong ginagawa sa ibang bansa na hindi Totoo. ginagawa dito. Ang na-imagine ko lang sa'yo, di gagawin mo doon, magkokotse ka na magkokotse eh. Mm. Nag-google ako, naging hiker ka. Pero plano ko na yun. Tsaka na kapag, syempre, ano rin naman, kahit pa paano, Mm. I'm trying to be smart naman sa Pera. finance. Although pwede naman na bumili. Mm-mm. Ayoko muna. Kumbaga, syempre, Sariling buhay na eh. Oo. Oo. syempre, pero ano Pera. yun, pagka sarili mo na kasing pera, Hindi na iba basta-basta. na usapan eh. Oo, ibang usapan. Sabi ko, hindi, Totoo baka yan. pag-graduate ko na lang, tapos kapag medyo stable na lahat, tsaka na ako bibili. Mm. Kasi kaya pa naman eh. Mm-mm. Kaya ko pa Tsaka naman malapit na mag-commute. lang, di ba? Parang 2 years, di ba? 2 years lang yung school mo. Graduating na ako ng December. So, malapit Lapit na. na. This Last December. year, di ba? This year. December. Then mag-a-apply na ako nun ng work permit Mm. for 3 years. Mas madali na ba yun? Kunyari, from student visa to mag-working. Kasi ibang bansa pa rin yun. Dapat. Dapat. Dapat mas madali. Kasi nagdoon ka Kasi nag-graduate. doon ako, may Canadian education kayo. Pero kasi syempre, mahirap na masabi ngayon. Kasi sobrang Nagigpit din sila. naghihigpit, dami nangyayari. Yun yan. Alam Pero ko, nagigpit. syempre, looking forward pa rin na maging okay yung outcome. Tanong pa kayo. Ano mo? Yung mga babae. Okay na, natanong mo na. Wag. Yung babae para sa'yo. Para sa akin ba? Para sa'yo. Ano ba yung culture ba doon? Parang ganon. Hindi, parang American lang eh. Parang American din culture yung- sila, oo. Pero less violent, siguro. Yung mga wala nag-freak out bigla na parang... Ano lang, may maraming homeless, pero may homeless pa din. madami, sobra. Talaga? Well, specifically in Vancouver, Meron pa din. sobrang dami. As in. Akala ko kasi feeling ko ang Canada mas tone down compare mo sa US ng Hindi mo naman siya ma-compare. Pero meron talaga din. Meron talaga. pa rin, marami. Meron pa rin. may mga parts na mas marami talaga sa Vancouver ng homeless No. kaysa sa some parts ng US. Homeless sila kasi tamad, no? Tingin mo yun. Or nag-addict. Nag-addict. Nag-addict talaga. Kasi more. sobrang mahal na. Oo. Sobrang mahal na lahat ng bilihin, ng housing. So, wala, napipilitan sila magstay sa streets. Oo. And then, ayun, ma-introduce sila sa mga ganong, syempre, Palipas sa oras eh. tsaka yung tawid gutom. Oo, hindi ka magugutom tapos Oo. papayat. Kawawa din. Sobrang dami rin ano doon. May Pinoy bang ganun? Nakita ko. So far. Pinakita ko once. Pinoy? Grabe. So meron din talaga. Naka-cart siya na ano. Kasi yun yung usual, di ba? Pag Mga naka-cart, shopping yun na yung bahay mo. Oo. Yung shopping cart, yun na yung... Kawawa. May Pinoy din pala. Meron din. Pero sobrang konti lang. Ano yung mga local usually, yung mga Usually mga locals, yung mga ano. baliw. Usually, mga baliw na Literal talaga. parang zombie yung iba. Ganun Literal. As in yung deformed na yung spinal cord nila. Naka-U na baliktad na. Tapos naglalakad sila. Pag nakita mo yung batok nila, kita mo yung bone nila naka-spike out na ng konti. Ganun. Kasi nga yung effect nung Gamot na Ang gamot. tinik nila. parang nakaganon lang sila all day. Kasi parang bangag ka na. Fentanyl ata yung ano nila. Sagad na siguro. Yung usong drug doon. Yung nakakapagpaganon sa kanila. Pero illegal yun, di ba? Illegal. Pero parang Siyempre. legal na. Parang ginawa ng... Hindi, I mean, technically, illegal siya, pero hinahayaan na lang nila. Kasi sobrang out of control na. Grabe. Makakita mo doon sa harap ng police station, Take lang. nasaksak sila. Grabe. Heroin. Heroin din tawag doon. Mga Ganun, ganyan. ganun. Lahat. Fentanyl. Heroin, fentanyl. Ganun. Grabe. So parang bigyan ng bapalat dun. Yun yung dark side. May dark side din pa rin Meron din. talaga. So far, yun yung negative mo na nakikita dun. I mean, anong tingin mo parang negative sa buhay ng
Yung inom doon, di masyado. Oh, yung mga ganyan. Walang nightlife doon. I mean, sa Vancouver, wala. Kung gusto mo nightlife, sa Toronto ka. Yun. Ah. Sa Toronto. Sa Toronto ka. Toronto. US na kasi. yun, Malayo tayo. Malayo. Paano tayo Medyo magsasama malamig lang. nun? Ano? Hindi, kapag summer, punta ka na lang sa amin. Maganda summer sa amin. Bagay. Marami din daw magaganda. At doon ako sa inyo. Mas-safe ako doon. Pag Toronto, baka pare-para ako. Boring yung nightlife. I mean, sinasabi nga nila, basically, wala nang nightlife sa Vancouver. Pero may Kasi- mga gimmick yan, parang Meron, rebel, oo, yung mga may ganun. clubs. May Pero ganun. di ko pa na-try. Ah. Ano lang, pang tito-tito lang, mga pubs, Irish pub. Mga ganun lang. Beer lang. Oh. Solid. Yun, yun. Uso yun Ganun doon. lang tayo. Uso din yun doon. Yung mga Oo, Irish. mga ganun na lang. Kasi Ano, sobrang St. ano ng mga Patrick's. tao dun eh. Pagpunta raw ni Justin Healthy doon, dalhin mo lifestyle sa eh. mga pubs na tinatambayan mo. Pag binisit ka ni Justin. Oh, pwede Kailan ba? ba? Okay lang ba? Kailan ba? Yun lang. Pag yumaman na ako, para mga 10 years. Nag-US pala yun. Oh, US ka pala. January. Inubos sa US. Inubos eh. Ayun. Inubos ng pub. Pub grill. Nag-ihaw na lang. Wala. Hindi, kaya curious ako kasi gusto ko din mapuntahan din naman yung Canada talaga. Hindi, ano siya, yung Vancouver specifically, ano siya, May culture pa ng US, ang ganun. uso dun is nature tsaka healthy lifestyle. So Mga kaya pa hike- napapahiking jogging, ka. hiking, Yun, sakto sa'yo. coffee shop, mga ganun yung mga lifestyle, mga nagbabasa ng libro, mga nakatambay sa beach, nagre-read lang ng books, nagja-jogging. Kasi bagay, may dagat siya kasi Pacific side. Yung dagat doon. Kumbaga sa downtown may beach. Ah. Tapos tabid ka lang sa isang bridge, nasa Hilig. bundok ka na. So sobrang accessible kasi ng nature doon. Kaya kaya sobrang maganda. Kaya sobrang Kaya mahal sobrang mahal niya. Vancouver is one of the most desirable place na Magtumira. tumira kasi nga, Ah. because of that. Kompleto kasi may tubig, kaya may rin siya mountain. Kaya kayo, di ba? Pag nakaipon tayo. Kayo mahilig kayo sa mga Ah. nature, mga hiking, sa Sa fitness. Hmm. Sobrang ano doon. Pwede ba kami makitulog sa'yo pag Maliit lang yung place namin, rent na lang tayo. Oh, yan, Airbnb, Hati-hati, pwede ba? hati-hati. Yan, hati-hati tayo. Oh, yung Ay, yung binoklo. binoklo. Tinago mo siya since May. Since May, tapos Ah. kinalimutan ko na siya. Syempre, para hindi ko para hindi ko ma-spill, baka mamaya masabi ko, kinalimutan ko na siya. Kahit kay Meg, hindi mo sinabi. Hindi, wala. Wala, nag-surprise ngayon Yun sa niya video, eh. di ba? Grabe. Natiis mo kasi yun. nun, ang plano ko nun is few weeks before my flight, tapos sabihin ko na may hiking kami, walang signal. Naka-ready na pala yung white lights. Ready yun. Sinado yun, parang criminal. Yari ka kayo dito ba? Bawal ang kriminal. Grabe yun. Tanong naman kayo. Sige, may tanong. Kayo magtanong. After school, ano na yun, mo? Parang plano. Na work or kung uuwi ka ba ulit. Oo nga. I mean, sa nangyayari kasi sa Canada ngayon, medyo naghihigpit. Parang yung pag-uwi is medyo parang mahirap. So, hindi ko siya priority. So, ang goal ko after ko makagraduate is makahanap ng work na pwedeng makapagbigay sa akin ng PR. Yun yung goal. Kasi paiba-iba eh. Minsan dapat, alam mo yun, dapat nasa construction, health, agriculture, Dapat doon kumikot na industry. or manager na magandang position. So, mga ganun eh. So, medyo challenging siya. So, dapat, sa loob kasi ng 3 years na yun, di ba, after mo mag-school, bibigyan ka ng 3 years na work permit. May ganun. So, meaning Okay. to say, meron kang 3 years para i-work on mo yung PR mo. Kung hindi, uwi ka na. May ganun pala. Depende pa. Para siyang ganun. No? Ano ba Depende sa kung ilang years yung school mo. Kung ilang years yung ibibigay nila sa'yo. The longer yung school, the longer yung Yung PR na. Yung Yung work permit. work permit na ibibigay. After grad. Pressure din pala. Pressure. No? hirap. Ano ba yung Kaya- course mo? Project management. Business and project management. So, more management din ang bagsak talaga. So, ang goal ko is, yun, makakuha ng managerial position pagka-graduate. And then, ayun, kunin si Meg, syempre. Yo! Wala pa. BCBC. 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 Yan, kunin si Meg. Yeah. Maganda nga naman ang goal yun. Mm. Si Birdie mo kukunin. Baka di niya kaya nito pag wala kayo eh. Ayaw nga. Hindi niya kaya talaga doon. Hindi niya kaya mapag-usap eh. Hindi niya kaya yung mga small talk. Hindi niya Kaya niya makipagsabayan sa fitness doon. Oo, yung fitness. Pero yung small talk. work. Siyempre, pag commute. Yari, bubuhat niya dun. Kakausapin ka ng mga... Oo, di ba? Doon kaya ni Vern. Pero paglabas ng jeep tapos na. Ayun, Wala na. Ko-commute o kakotse. Baka maglakad na lang yan. Piliin na lang niya maglakad kaysa mag-commute. Jogging na lang, no? Jogging na yan. Sige, ano yung pinaka, na-miss mo
dito sa Pilipinas na hindi mo inakala na may miss mo? Di sa totoo lang, lahat na miss ko. Lahat. Lahat. From top to bottom na miss ko. Pero Kaya yung wala akong pinaka-specific- sinayang na oras eh. okay, sabagay. Wala. Araw-araw. Kung minsan nahirap na nga ako kung sino pa yung mga kikitain ko. Totoo. Kung paano ko sila isi-squeeze. Oo. Pagkain. Yan, syempre yung family. Sobrang na-miss ko yung feeling na na-miss ko yung feeling ng aminin ko, na-miss ko yung feeling ng pagiging Baby, yung parang I sleep like a baby and I eat like a king. Parang ganun yung Gets. na-miss ko yung ganung feeling. Oo. Pero syempre, hindi pagka kunyari mamayang gabi, kunyari every night pagka nakapikit na ako, nag-aano pa rin ako, parang lang to, saglit lang to. So kinokondisyon mo yung utak mo After ilang back to reality na tayo. Kailangan mo tulungan sarili mo eh. Kasi kung nanamnamin ko lahat, shit, wala nang alisan ulit. mahirap ako lang mahihirapan. Ikaw din tara sa Just dulo. ulit, no? Totoo. Yun yung kahit pa paano, nagpe-prepare pa rin naman ako para sa Pag-alis. Pag-alis. Ilang buwan ka ba? May ilang, gano'ng kakatagal? 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks din. Matagal din. Pero 3 weeks, saglit yun. Saglit na parang. Pero sa Basta niya totoo, mabilis ang feeling ko sobrang haba nitong 3 weeks na to. Kasi sobrang, alam ko, parang feeling ko ang tagal ko nang nandito. Kahit I mean, last week ka lang, pero last week ka lang dumating, di ba? 2, 3, 2 weeks ago. Siguro. 1 Kasi September 1 kailan ako dumating, love? 16. Tagal naman nga pala dito. Ano lang kayo? One, Ay, 1 na nga. Like 2 weeks ka na nga. 6 days to go na lang ata ako. Bilis. Pero para sa akin, ang tagal. Kasi sa dami na nangyayari. Sa dami na nangyari. Wala kang bakanting araw, no? Hindi ko rin iniisip ko anong araw na ngayon eh. Tama. Kung anong oras na, anong araw, wala akong pake. Bahala na. Sobrang ini-enjoy ko lang. Embrace mo lang yung moment. Enjoy mo lang. Dito nahirapan ka pa. May tanong ako sa'yo. Kailan yung nag-inuman tayo sa... Saan yun yung darts pa yun? Sa BGC? Sa... iDarts. iDarts ba yun? iDarts. Tapos may yung lasing krahe nun eh. Yung binanggit mo na parang... Sinasabi mo sa akin na sobrang love mo si Athena. Nahirapan ka dun sa part na yun na hiwalay kay Athena. Oo. Lagi ko sinasabi Tsaka kay Baby Clark pala. Lagi ko sinasabi kay Meg yan pagka Yeah. nagvi-video call kami. Parang miss ko na. Isa rin sa mga dahilan kung ba't ako umuwi. Dahil yung Kasi baka mamaya hindi na ako kilala ni Athena. Clark tsaka ni Athena. Athena, Ah. Sobrang miss na miss ko yun sila. As in. Pati si Bubbles. Oo. Yes, si Bubbles. Classic. Parang nakakonsensya rin ako, baka di ko na maabutan. Mga ganun. Kaya parang naisip ko na rin na umuwi. Siyempre, mas matipid din kasi kapag ako umuwi eh. Kasi yung nandun ka Kasi lang yung pupuntahan ako doon, Oo. kunyari, ilan gusto pumunta, sabi mo kahit 3 lang. Oo. Magkano yun? Per head yun. 150 kagad, sabi mo 150 at 150 minimum. Tapos yung rerentahan ko bang place doon, sobrang Mm. mahal. $3,000 minimum. 1 month. At least pag dito, nandito na lahat. Oo, Pagkain dito. doon, sobrang mahal. Lahat doon mahal. Wala As in. tuloy. Ano yung normal mo kinakain na pag ganun? Nagluto ako. Luto. Natuto ko magluto. Natuto ka doon. magluto. Yan kaya sabi ko, nagluto ka. Nagluto ako doon. Ay, Sinigang, Bicol Express. Malupit yung mga linuto. Oo, mo. may Ilang hirap basta, ah. Siyempre yung mga namimiss ko na na panlasa. Grabe. Oo. Inaral mo talaga na kung paano to. TikTok lang. TikTok Okay, TikTok lang. Pwede pala, TikTok doon. Oo, Pwede kaya, lang. kaya. Kaya. Eh, di ko rin ma-imagine yung mga ganon. Galinis Oo. ako ng CR, hugas plato. Grabe. Ganun. Tapos Yun yung mga hindi mo basura. in-expect. In-expect ko yun. Pinagandaan ko yun. In Ah, so fairness talaga naman. nasa vision Oo. mo naman na, Sa vision ko yun. na maglilinis ako ng ganito. Naging real talaga ako sa sarili ko. Na pagdating ko doon, parang I'm a nobody. Parang start talaga ako from scratch. Walang Very pake yung flat. tao doon kung Oo. sino ako sa Pilipinas. Mm-mm. Kung masarap buhay ko sa Pilipinas, walang Wala may pake. sa- Lilinisin mo yung sarili mong brief, sarili mong pinagkainan. Lahat yun. Kukommute ka. Kahit sobrang pagod ka na, inaantok ka. Commit Minsan ka. umabot sa point, bumagsak ako nun, nakatulog ako sa ano. Sa Sa bus eh. Oh. So, lumagpas ka. Hindi, bumagsak ako. So, talaga Literal, sobrang pagod. sobrang pagod ko nun. So, parang yung mga ganong moments, hindi ako naawa sa sarili ko.
Anong naramdaman pag yung basta lang Sobrang saya? proud ko. Kasi nakakwento ko ngayon eh. Na parang na-experience ko na siya. Parang mas Parang hindi hindi na mo ako na left nag-grow ka, no? Nag-grow. Sobrang laki ng growth. Kaya sobrang saludo rin ako sa mga Pilipino na nandun. Ako, di pa ako kakaawaan. Di ba't ako kakaawaan? Swerte pa nga ako eh. Kasi kahit paano, Hindi ka nagpapadala. I mean, money. may options ako eh. Yun ang mahirap kasi ngayon. Totoo. Options eh. Magkaroon ng options eh. Totoo. Kasi yung iba parang wala nang choice eh. Swerte na ako na options. Kaya ayokong mabilib kayo sa akin sa pinagdaanan ko. Kasi walang-wala pa to sa mga pinagdaanan talaga ng mga Ibang Pilipino ibang na Pilipino na no choice na nandun para lang kumita. No? makapagpadala, kumita. Sobrang layo ko sa kanila. Pero mas malayo ka naman sa amin. Yung difference. Ang malayo ako sa dating ako. Yun yung Oo pinakamaganda naman. nangyari. Yun yung Oo, pinakamaganda totoo. nangyari. Doon ako proud. Robert sa iyo, no? Doon ako Totoo. proud. Kasi di ko talaga ma-imagine maghuhugas ka ng plato, magluluto ka. Saka rin. for sure, Di ko- pati lahat ng nakapaligid sa'yo, proud sa'yo. Totoo yun. Na feel nila rin yun for you. Kasi happy sila sa nangyari sa'yo. Ito na ako isa. Na-experience mo naman magkasakit doon. Magkasakit? Oo. Oo. Pero once lang. So, paano, Oh. ano nangyari? Ano yun, hospital ka, gano'n? Or Hindi nilagnat naman. Nagkasakit ako dahil sa, siyempre mag-a-adjust yung katawan ko eh. Oo. Nagkasakit ako noon 3 weeks nung pagdating ko pa. Early So, early stage Early. pa ng ano mo doon, journey. So, Kaya sobrang swerte. Inalagaan ako ng dalawang kasi nandun ka nga pa kasi sa... nga. Sobrang Swerte pala. Swerte nga talaga ako. Grabe. Kasi ako yung isa sa mga fear. Kasi ako, nakatira ako mag-isa sa condo. So, pag may sakit ako, ang hirap. Struggle. Kasi wala kang malalapitan. Wala parang... Luluto. Luto. Kakain mo. Oy. Ayun. no? Yung ganun yung may struggle eh. Ayun. May sakit ako nun. Kakatok. Ah. May lugaw. So, salamat May talaga. Sobra. Grabe. Alam niyo, Meg yan. Kasi kausap ko siya lagi sa ano eh. Sa phone. Sa phone. O video call. Grabe yun Swerte pa rin talaga. Blessed. Siguro blessed talaga na... Hindi naman swerte. Parang masasabi yung blessed na hindi ka pinapabayaan na Hindi talaga. kahit nagkasakit ka, nandun ka pa sa Kompleto, gamot. stage. Ayun. Check. Lagi ako check. Gano'n, 1 linggo inabot yun ang 2 araw. Isang linggo. Tagal ako nagkasakit. Talaga nag-adjust yung katawan mo. Pero after nun, hindi na ako nagkasakit. Kahit gano'n ako kapagod. Oo. Tsaka yung, Yun yung okay. nauulanan ako, Oo. hindi na ako nagkakasakit. Ewan, parang tumaas Baka- din yung Yung immune system mo. Naka-adjust din yung katawan Naka-adjust. mo. Kasi expect ko, doon ka pa magkakasakit yung napuno, yung nag-3 jobs ka eh. Oo, no, ako din eh. Akala ko Oo. doon ka pa magkakasakit. Feeling mo magkakasakit, pero hindi Pero natutuloy. yun. Kasi todo inom din ako ng mga ano nun eh. Vitamins. Roca, yung mga ganun. Kailangan, Umabot sa no? time Oo, na kailangan yun. sunod-sunod na araw, nagbe-Roca na ako. Parang nagiging tubig ko siya. Para lang. Para sure born na hindi ka magkakasakit. Hindi ako magkasakit. Oo nga, kasi nakakatakot yun. Hirap magkasakit. Tama rin yun, inuunahan mo na. No? Inuunahan ko na. Oh, kasi alam kong mahirap magkasakit. Pero di mo pa na-experience ma-ER ganyan, wala naman. Wala pa. Sa Sa awan. Buti. Kasi yun, hindi ka may Ayoko emergency rin. na magdadala sa'yo. Ah, Parang, yun talaga. mas madali naman yata ambulance doon compare. Dito ba? Dito, for sure, oo. Baka, ano. Hindi, last na tanong ko rin. Sige. LDR na to, hindi nyo tatanong. Yun niya eh. Kaya gusto ko si Bern na magpasok tsaka si... Ikaw na pasok. Kayo na magpasok mo. Ikaw na. Kayo na. Ikaw na, Lin. Wala ka pang kasi na. Ikaw, ambag eh. ikaw. Ikaw na, Lin. Ikaw magtanong. Sige na. Ako Go, na, go. parang dalawa na lang kami nag-usap. Ano yun yung... Sa kanilang dalawa, relationship ER. nila. Oo, okay. yun pala. okay. Isa yung Oo. nga, isa mahirap, no? Mahirap. Ang LDR. So, kumusta naman yung paano mo na-handle yung relationship niya ni Meg? Kasi ako, nahirapan ako sa LDR, to be honest. Yeah. Teka. Pasok sa kanya yung tanong. Totoo lang. Di ba? Ikaw, buti kayo nakayanan nyo na yung LDR, gano'n. Kasi halos same country lang naman sa akin, US, sa'yo, Canada, di ba? Ay, teka lang. Teka lang. Wait lang, ano nangyayari? Parang, Ano yung nangyayari sa US? Parang medyo grabe yung Parang- joke na yan ah. Kaya, Then nakarelate ka kasi. Oo. Nakarelate ka. So, nakikurious ako kung paano niya hinandle. Malay mo, kailangan ko kumuha ng tips or Bagay. ng ano, Baka advice. ma-handle mo next time. Kung matuloy yun. Okay, sige. Hindi, curious din naman talaga ako. To be honest. Hindi, joke lang. Kidding aside, kumusta? Paano yung... Hindi, sa totoo lang, hindi kami nagkaroon ng malaking problema when it comes to LDR. Kasi grabe yung communication namin. As in grabe. Tipong yung iPad ko, ilang minutes lang lobat na sa sobrang depleted na ng battery health. Kasi lagi ka Lagi naka-call. FaceTime. or Lagi. call. Lagi. Non-negotiable. Ano? Parang sila rin dati, no?
Hindi. Talaga sila magkapatid. No? Totoo. Hindi ko napapagin pero totoo. Wait lang. Ay, okay. So, Tapos, lagi Lagi kami kayo mag-uusap. naka-call. Kasi lagi. Walang mintis. Every time na paano break, pag sa ganun. work? Paano pag Every sa work? time Oo. na... Sa work lang siguro, break. Hindi, pagka work, updatean lang. May Updatean. text. Pero kapag once na nakauwi na ako, automatic. Since pagdating ko hanggang makatulog ako. Tapos paggising ko ulit, preparing for work. That call ka agad. Walang mintis, no? Kung hindi man, kasi syempre may ginagawa rin si Meg. Kunyari, nasa shoot siya or nasa gym, update. Tapos minsan, singit ka talaga ng Ng call. Ganun talaga. Ano ba oras time difference nung from Vancouver to Philippines? 15 hours. Grabe. So, kung 15 hours, So, kung- Suggest talaga, no? For example, ngayon, 11 kunyari. PM dito, gising na ako doon 8 AM. Kakagising ko pa lang ng work. tapos siya Magpe-prepare pa lang. paano, yan, at least nakakaabot kayo. Sinasadya nyo magkaabot. Magkakaabot kami kapag pagka uwi ko galing work. Kakagising niya. So, Ay, kung nakaka-uwi akong switch work naman. 6 PM, Oo. gising na siya nun. So, So, mga- meron akong 6 PM hanggang makatulog ako, mga 12, 1, 2. Maganda. Okay, para medyo, May time pa rin, medyo nag-fit pa din yung schedule. Oo, Technically. pa rin Oo. kahit Kasi kung, Time management, no? kasi kung free time niya is yung work hours mo, patay, di ba? Parang yun yung mahirap, Oo. yun yung medyo mahirap. Pero at least kung night time mo na, sa kanya pa morning, so, Pasok pa din. pasok pa din, magkikita ka kayo. Communication, number 1. Yun talaga naging Non-negotiable yun. Kung may palya kayo sa communication, May Hindi lang tatagal. consider it na wala. Ano mas mahirap? Yung nandito kayo magkasama o yung LDR kayo? So, obvious naman nun. Hindi, tingnan mo. Sige, ako, curious ako dyan. So, tawa, alam mo kung Curious bakit. ako dyan, di ba? Mas nag-aaway pa kami kapag... Curious ako dyan. Ah, Di ba ako, may kwento yan. May mas kwento. nag-away pag Hindi kasi magkasama. diba, mas masarap awayin kasi pag nahahawakan mo. Oo, di ba? Ang Eh, bait kayo, mo. Kapag ka magkalayo kayo, Paano mo susuyuin? Paano mo susuyuin? Oo, so, bait-bait ka talaga nun. talaga. Di ba, tama naman ako. Di ba? Kasi, naiintindihan ko yung sitwasyon. Kaya tinanong ko, gusto ko kasi maintindihan kung ganun din yung sitwasyon nyo. Kasi isa sa mga friend ko before, tinanong ko, ano mas madali? I mean, sabi niya sa akin, bro, ang dali mag-LDR. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano madali? Nasanay na siya kasi ganun. Sabi niya, ang effort mo lang makipag-usap all the time. Wala ka nang ibang gagawin. Kausapin mo nang intindihin siya. Kasi wala kang choice kundi intindihin lang kasi mag-aaway kayo eh. Sabi, yun lang effort mo. Pero pagkasama mo siya, magpipisikal pa kayo, mag-aaway pa kayo. Kung ano pa, unting init na ng ulo pag-aaway. Ang dami nangyayari. Kumbaga, ang daming factor kung ba't kayo mag-aaway. Compare sa LDR na magkausap lang kayo na. Sabi ko, yung sinabi niya sa akin yung time na yun, make sense. Sabi ko, nga no? Parang sabi niya, mas less effort, pero sabi nga niya, mukhang less effort kasi usap lang. Pero sa aming mga hindi naka-experience ng LDR, feeling ko ang effort yun kasi di ba 15 hours time difference. Ang effort para sa akin, tutulog ko na lang to, kailangan ko pang tawagan. Parang Ano yun, sanayan din eh. Sanayan din. Masasanay ka. Kailangan din mag-adjust talaga. Adjust. Communication, contentment. Yun talaga. No? Yun talaga. Yun talaga. Kahit yung dalawang C na yun. Saka malaking bagay din yung tiwala. 3 C's. Oo. Communication, contentment, tsaka consistency. Yun talaga. No? Yun, talong ni Bert. Tiwala din na nagpa-factor. Tiwala. Kasi, ang tao kasi magloloko yan pag gusto magloko. Totoo. Kumbaga, kahit sa mo ilagay sa sang bansa yan, kahit ano yung time difference nyo eh. Kung magloloko. Kahit nga katabi mo, kung magloloko talaga. Kahit mag-isama. Oo, di ba? Magkasama ka nagloloko, what more pa kaya? Totoo. Pero kung magloloko nga, magloloko yan. Tiwala. Tiwala talaga. Yun ang pinakabinig. Kaya nga, nag-propose ako kay Meg. Di ba before? Bago ako lumipad eh. So, ano bang next niyan? Assurance eh. Kailan ba yung next niya? Yan na. Kailan ba yung next niya? Pero may plano ako may plano kami magpakasal. Pero syempre kami ginagawa namin yung practical eh. Na syempre ina-align din namin sa goals namin. Syempre, 'di ba? Mas maganda kung isabay namin kunyari magpi-PR, 'di ba? Parang mas maganda na mas practical eh, na i-align namin siya doon eh sa pag-PR namin. Sabay na kaysa para naman yung nag-anak kami. tuloy-tuloy na. Oo. Diba? Citizen. Okay mga na, ganun, mga citizen ganun, na. mga Galing ganun. At least, I mean, kahit sa mo yung ganyan sitwasyon, iba, gigil na magkasama. Parang kasi gusto nyo na magsama ka agad, kahit sabi mo ano. Pero kanyo na ma-manage nyo pa din talaga Kailangan eh. na ating stick to the goals yung sa plano na Kasi minsan pag binadali mo, doon para minsan na sasablay talaga. sasablay. Totoo. Dapat minsan talagang lalo, especially yung mga ganyan, hindi naman kasi yan biro eh. Hindi naman yan basta eh. Siyempre, for me, marriage is a
very, very big commitment. Eh. Totoo. Yun na yung pinaka... Oo, di biro. Siguro yun, para sa for me din yun na yung pinakamahirap na commitment mong or decision mong gagawin sa buhay. Oo. Hindi biro. Ano, diba? feeling mo, ano mas mahirap? Yung pagpunta mo sa ibang bansa o Oo, pag feeling pagpapakasal ka kay Meg? Or paglipad. Oo. Ano yung mas hard I mean, doon? hindi ko masabi kasi minsan hindi mo talaga malalaman hanggat hindi mo pa nararanasan eh. Kasi yun din yung akala ko sa ano eh. Pag may mga instances din na akala ko madali lang eh. Pero yung pa pala mas din. mahirap. Oo. Minsan kaya Pag minsan na-experience mo na, no? minsan Pero hindi mo totoo rin nga. masabi talaga. Totoo. Kasi ito, katulad nito, ako to be honest, expectation ko talaga noon na mahirapan ka. Ako din. Eh, di ba? Oo, Pinag-uusapan namin lahat kami, di ba? Mm. Pinag-uusapan namin. Kasi nilagyan namin sitwasyon namin sa'yo. Kasi with all the privilege na meron ka dito sa Manila, Tsaka sobrang close na ng family. yung pa, kung gaano kayo kasi na tita, parang ang hindi ko ma-imagine paano kayo may isang aalis. Mm. Na parang may option naman na hindi gawin yun. Ano yun, parang pwede naman nandito kay, pero mas pinili mo mag-ibang bansa. Kaya Parang, nakaka-proud. oo. Sa isip talaga namin, 6 months siguro, babalik na yun. Or, pero hindi. Ng school or Oo. something. Pero ngayon, parang yung vision mo, parang okay doon ah. Like, Tsaka after yung- 3 years, ganun. Yung hiri yung kwento, parang nakita ko talaga, na-enjoy mo. I mean, Enjoy. Oo. Mahirap siya pero fulfilling siya. yun talaga eh, no? Mahirap siya pero fulfilling. Tingin mo ba kunyari may mga taong katulad mo, let's say sa amin, ano mababayo mo sa amin kung mag-ibang bansa? Ganun ba? Ano Try ba? Kunwari ikaw. Oo, kunyari, Yan ako. na rin mga advice niya sa mga natatakot. Tatakot, mag-ibang bansa. oo. Ganun, or Oo, di lang pala sa'yo, buddy. Oo, Pala sa sa kanila, advice di ba? sa lahat ng ano. Oo, kasi natatakot. sa mga taong nag-i-struggle, siguro sa taong mag-ibang Dream- bansa ba ako? Pero siguro- dream din nila mag-ibang bansa, pero takot sila. Oo, Yun na takot lang. sila. Ano bang tingin mo pwede mo ma-advise sa kanila? Ano ba dapat nilang gawin? Ano eh. Kasi iba-iba rin eh. Iba-iba rin kasi yung sitwasyon ng mga tao. Pero for me, Mm-mm. sinabi ko kay Ate Abby nung nasa Hong Kong kami. Mm-mm. Nung nasa taxi kami nung pauwi. Kung walang mararating yung plano, kung puro plano lang eh. Kasi matagal na, mga 3 years ago na akong gustong mag-Canada. Mm-mm. Pero puro lang ako sabi, puro lang ako research. Totoo. Walang execution. Walang execution. Oo. Mm-mm. And then, kasi nga, takot. Mm. Takot, Gulo, tapos, hindi mo maintindihan. siyempre, hindi ka pa ready sa change. Oo. And then, alam mo yun, then, dumating yung point, may turning point ako nun eh. Okay. Nag-away kami ni Meg nun eh. Nung Mm. medyo malala. Okay lang, Lab? Okay lang. Iba yung nag-away tayo. Guys, pwede. May go signal, guys. May go signal. May go signal. Kumayag, Goods. kumayag. Ituloy mo. Nakirios ako dyan. Gusto ko malaman. Nag-away kami nun kasi, ayun, na-fed up na siya sa akin na wala akong ginagawa. Siyempre, si Meg kasi, ano siya mag-isip eh. Parang futuristic talaga siya mag-isip. May plano sa buhay. May plano talaga sa buhay. Yun, Malinaw yun, yung direction exactly. niya. Oo. Exactly. May gusto siya talagang mapuntahan ng kaming dalawa. Okay. So, napikon siya sa akin kasi wala akong ginagawa. Computer lang ako. Pagparkada, mga inom. And then, umabot sa point na sobrang nag-away kami. As in, sobrang lala. Extreme, kisigawan na. Walang sakitan. Okay. Never kami nagsakitan. Talagang sigawan na. Ito the point na parang maghihiwalay na kayo. Ganun. Oo, ganun na. Hindi, umabot na ako sa point na ayoko na. Ganun na. Ikaw mismo? Oo, ako. Okay. shit. Parang ako pa yung parang nabulag na rin ako rin eh. Nagdilim yung paningin ko na ayoko na. Ako pa yung may ang kapal ng mukha na magsabi na Na parang pagod ka na rin. Oo. Okay. parang ganun. Okay. Pero yung pala yung turning point na simula nung araw na yun, doon ako naglakad ng papers. Kumaga lahat ng mga sinabi ko noon na gagawin ko, pero hindi ko ginawa. Nagkaroon ako ng turning point na doon ko na siya nasimulan na gawin. So yun yung Pasa na ako ng documents, na lahat. apply na talaga. Bahala Apply na. na talaga. As in, Bahala na. physical na. Hindi yung puro plano lang. Oo, hindi na puro kwento lang to na talagang na-execute mo na mag-apply na. Kumbaga pinaprocess mo na talaga. Pinrases ko na talaga noon. Alam ko after nun, sobrang bilis eh. Bilis na lang na nangyari. Mga isang buwan lang yun, no? Hindi naman. Mga 3-4 months din. All throughout since nag-away kayo, tuloy-tuloy na. Tuloy yun. So yun, Pero maganda yun kasi like yung love story niya talaga ni Meg, like solid kasi talagang gusto ka talaga niya mag-grow. And love ka talaga Oo niya naman. kasi gusto talaga Yun niya din ikaw talaga. mag-improve for yourself. Nung after ng away na yun, dun din talaga ako na natulala. Parang oo nga, ano nangyayari sa akin. Self-realizations ako nun. So masabi mo, nag-hit sa'yo talaga yun. Yun ang parang turning point ko. Yung,
Kasi no, isip ko kasi pwede ka naman sabihin mo na, ayoko nga, ganito nga gusto kong buhay. Pwede mo naman sabihin ganun no? Oo, Pero hindi, pwede. pas pinili mo, hindi, ito na talaga, kailangan ko ng Puro ko reasons nun Puro ko rason. Parang hindi, nagagawa ko naman ng paraan. Nag-research naman ako Anong gagawin ng research mo? Parang Totoo ganun. naman. Iba pa rin yung execution Iba talaga. pa rin Iba pag pa rin. in-execute mo. Malinaw yung plano ko nun. Before, malinaw plano ko. So parang sila, tutuwa sila sa akin. Pero wala naman akong execution. Dumating sa point na yun, na fed up si Meg. So, laking bagay pala ni Meg talaga sa... Oo naman. Ito sa nag-factor Oo in naman. tong sa sitwasyon ko nasaan ka ngayon. So talagang pasak sa journey ng buhay mo. Yun Yun talaga. nga daw, buddy. Hanap ka nga raw ng babae na nagmag-aayos ng buhay mo. Wala nga, gumugulo ng buhay ko, meron. Pero yung mag-aayos sa buhay ko, parang wala. Mag-Canada ka na. Sasama na talaga ako sa'yo. Kailan alas mo September 6? Sabay ka. Ay, mahal. Ay, mahal. Wala tayong pambayad. Pang cheese steak na muna. Magbabantay muna ako ng tindahan ni Bird. Pero hindi ko nasagot yung tanong na ano yung may papayo ko pag takot. Do it scared ba? Do it scared. Do it Kaya, totoo. Yun. Do it scared. Do it scared. Talaga, yun talaga yung ano, no? Kasi pag nandun ka na, Mabafigure out mo naman, no? instinct ng tao yun Siyempre. Bagay. Di ba parang instinct Survival, natin, no? Survival instinct natin yan Gagawa Akala ko rin, di ko kakayanin Kami lahat talaga, sasabi ko kasi okay na ba? Promise. Kami lahat, promise. With all honesty. Hindi ako sanay magluto. Hindi ako sanay yung mga hugas ng pinggan, maglinis ng banyo. Ang alam mo, maging teki sa bahay. Yan yung alam mo, yung ikaw computer mag-set up na yan, ng lahat. internet, yan, Oo. alam ko yan, mga yan. Yun yung alam namin Yung sa'yo. mga basics, Oo. talaga yung literal Yung basics. necessity sa buhay para mabuhay kayo ni... Laba, linis. Laba. Hindi ako sanay maglaba. Oo. Nung unang maglalaba-laba ako, kausap po si Meg. Love, paano ka? So, virtual tutorial mo. Mga ganun ko lang. Sa kanya. May ganun pala, okay. May ganun kayo pinagdaanan pala. Oo. Ganun love story na. Bakit? Nakuna na. Oo. Ginawa mo. God pala, ganun. Maganda pala yung guys. Baka may ganun palang kwento. No? Yung pwede mong turuan virtual yung laban. So, pag malayo kayo. Pwede pa. Akala ko rin hindi ko kakayanin. Lalo siyempre sa kung saan ako nanggaling. Yung marami akong walang alam sa Buhay. talagang groundwork. Pero tingin mo, nakatulong din na yung support ni Megs. Na, Oo kasi naman. Oo feeling naman. ko kung wala yung suporta niya, di ba? Wala. Paano? Tsaka paano ka Wala akong purpose, parang ganun. Parang saan ko gagawin to, sarili ko lang. Siyempre, Isa talaga siya. kasama dun yun, yung sarili mo. Oo, kaysa part lagi lang yun. Pero ano pa yung long term? Long term. Yung next Oh, pa yung dun next sa... step. Siyempre, after naman natin, siyempre, nag-engage ako sa'yo Mm. So, anong next nun? Hanggang doon na lang? Siyempre, kailangan mo rin isipin yung mas Mas malayo. Long malayo term. Oo. Saka, at sa inyong dalawa, hindi lang sa Saka syempre, sobrang thankful ako kay Meg kasi alam mo yun, actually nagigilty nga ako na parang Bakit? na parang alam mo yun, binigyan ko siya ng LDR. Oo nga. Ika na. Sige, Gets gets kita. kita. Pero wait, yung parang bago pa lang kayo, hindi Nung Alam- bago kami, wala yan. hindi niya alam Hindi na niya parang alam yan. No? magka-Canada. As in yung literal mga bago, mga first few months namin. Kasi yeah. 2019 kami. Nag-start magkakilala, mag-usap. Mhm. So magsi 6 years na kami 6 years. this next week. Ay! Sa 3. September 3. September 3 anniversary namin. So, sakto pala mag-anniversary ka dito. Oh, okay. Kaya rin Kasi ito yung time. tiniming ko rin. Oo nga, no? Kasi maganda yung tanong mo. Kasi kung may iba kasi magkarelasyon, Ay, sinasabihan na Oo, yeah, mag-ibang bansa ako eventually. Willing Ay, ko iba ba mag-take. LDR? Oo, ganun. Kaya Oo. yun, minsan nag-guilty ako kasi nga, Bigla. wala naman to sa, Plano. hindi naman sa wala sa plano, pero hindi niya to nakitang paparating sa kanya. Wala kayo na pag-usapan na parang mag-LDR ako, ay mag-ibang bansa ako, ganun. I mean, na-introduce ko naman sa kanya properly. I mean, ahead of time. Hindi naman yung biglaan. Pero syempre, hindi naman, parang, hindi ko man lang siya tinanong kung okay lang siya, kung okay lang sa kanya. Pero kasi nakikita ko kasing supportive siya So parang kinonsider ko siyang okay para sa akin. Pero yun nga, ang reason din, kumaga ang bawi ko na lang sa kanya, sa pagbigay ko sa kanya ng ganun, is pagbutihin ko dun. Para kapag naging mabuti para sa akin, pagka kinuha ko na siya, Di okay. di magandang buhay. Worth it yung kumbaga yung Kumbaga, ito na yung sacrifices. bawi ko. Parang ganun. Wait ka lang, tiis lang. Mm. Sorry sa ganito, sa ganyan. Sorry sa itong binigay ko. Pero, ano rin to, magbubunga rin to. Tiis lang tayo. Sacrifice lang. Sacrifice lang. Galing. Ganda ng ganong
ganong love story din. Both ways kayo willing mag-sacrifice. Kasi Ganda ng for love sure. story. Hindi naman kasi pwedeng ikaw lang eh. Hindi naman pwedeng pwedeng ikaw lang yung Iisipin, sarili mo lang. hindi pwede talaga. Kasi kung tutusin, tingin ko kaya ka nagsasorry sa feeling mo kasi pakiramdam mo selfish na umalis Binigyan ako. mo siya ng burden. Na Problema pa na instead na magkasama kayo ng Mm. mahal mo, binigyan mo siya ng LDR. Yeah. Nagigets ko yung guilt. pero yun yung patunay na isang tunay na lalaki. Meron siyang alam niya yung responsibility niya na it takes a man talaga na gawin yung ganong problem or gawin yung sitwasyon na yun. So, ganda ng pinaglaban mo doon, Kuya Robert. Saludo ako doon. Ibang level yun. Di lahat kaya yun. Ako hindi ko kaya. Feeling ko hindi ko kaya. Ako to be honest, hindi ko sure kung ako yung sa sitwasyon niya. Parang Same naman, feeling ko, hindi ko alam parang feeling ko, sabay kami dapat aalis. Yun yung mindset ko. Mas pipiling kung umaalis ako ng bansa, kasama ko na siya. Parang hindi ko kayang ginawa yung katulad ng Pat na, yun yung sabi ko taga hard part yung sa'yo. Kasi, from no knowledge sa lahat, balik ka sa school, tapos wala kang kaibigan, wala kang mag-anak. Kasi kayo mag-anak na wala kang mag-anak. Kasi zero. Tapos yung pera mo, limited na lang compare mo sa pera dito sa Pilipinas. Parang, sobrang back to zero ka talaga. Parang, ikaw nagsaksak sa sarili mo. Parang, sinugatan mo yung sarili mo. Gawin yung feeling ko. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Nakahiga ka sa magandang kawa. Ngayon, bibigyan mo sa sarili mo, sasaksakin mo para, sige, mahintay ko mag-heal to, maka-adjust ako hanggang sa maka-recover ako. Parang ganun yung ginawa mo. Ganun yung feeling ko. Bumuhat ka ng cross, literal. Parang ganun. Tapos, kita mo ngayon, di ba? Sacrifice. Pero at least ngayon, nandito ka na nakaka-adjust ka na sa buhay mo. Doon. Naman. Di ka na, wala nang struggle. Doon may struggle naman. Meron pa rin naman. Di mawawala. Di mawawala. Pero, syempre, every once in a while, kailangan mo rin ng something na makakapagpa-recharge sa'yo. Kasi syempre, yun nga. Di naman tayo robot. Papagod din. Isa rin sa mga rason kung ba't gusto ko rin umuwi kasi pagod din ako. Pagod ako doon sa kaka-work school. Kasi 7 months kami hindi nagkita ni Meg eh. Tagal din. Hirap. So, parang ano na rin ako na burn out. Kasi parang babalik din, parang mag-i-stagnant ka na parang paulit-ulit na 7 months na ganun lang ba yung magiging buhay nyo, no? Parang iba pa rin talaga, laking bagay talaga yung umuwi ka na ganun. Pero masabi mo, worth it, no? I mean, kasi yung ibang mga OFW, feeling ko, hindi umuwi ng Pilipinas kasi titipidin nila yung pera. Sa akin worth it. Tingin mo, I mean, feeling ko din naman eh. Kasi parang mahirap nga rin i-compare sa iba kasi yung bagay, ibang sitwasyon na naman. Sitwasyon din. Kumbaga ako kasi, kumbaga, yun nga, blessed ako eh. Na ganito yung sitwasyon ko. So, yun, nagkakaroon ako ng freedom to umuwi para mag-recharge. Unlike sa iba na wala. Unlike sa iba na hindi naman sa kanila yun. Pero kung may chance, tingin mo yung mga ibang, kunyari mga ibang katulad mo na nasa ibang bansa, kung may chance umuwi, no, malaking bagay yung umuwi sila para makapag-recharge. Oo, marami na nainggit sa akin eh, nung umuwi ako eh. Na Okay. parang, sana all mga ganun. Kasi nga. Yung mga, pero yung simple na yun, may hit eh. No? Parang, yung simple. parang, may lamang, swerte talaga. I mean, blessed talaga. Kahit paano talaga. Kaya sobrang thankful pa rin kay Lord. Walang patapos ang pasasalamat. At nag-uumpisa pa lang nga. Sabi mo, pag-graduate ka pa nga lang eh. Wala nag-uumpisa pa. Nasaan ako pa lang? Wala pa. Warm up pa. Warm up pa lang. Oo, 1 month pa lang napupunta ako sa buwan. Warm up pa lang. Grabe. Wala pa yun. Wala pa. Hindi ko imagine. Ang hirap. Ayun. Okay. Wala na kayong tanong? Wala na. Ikaw, buddy. Wala na. Ako na nagtanong eh. Sorry. Ayun. Thanks kay Robert sa Thank you so much. Thank you sa pagbisita and sa pag-guest sa amin. Kami naman bibisita ng Canada. Oo, kasi Pag sana. Magkano ticket? Tayo bibisita. Hindi, pagka marami-rami na, pag nakaipon na ako, para kapag pupunta kayo doon, ako bahala sa inyo. Yan. Ay, grabe. Ako lang, tulugan lang. Okay na ako kahit yung mga ganyang, lang. Surprise din natin siya. Bawal sabihin. Kami naman magde-daisies. Tayo. Baka ibang lungkot na yung mga panggastos. Sa pagitan. Delikado tayo doon. Pero thank you talaga kasi isipin mo, puno yung schedule mo na singit mo kaming i-entertain yung pag-invite namin sa'yo dito sa podcast. Buti natuloy talaga. Siyempre, parang gusto ko rin naman i-share din yung journey. Kasi siyempre, hindi lang naman ako yung, marami rin makaka-relate sa pinagdadaanan ko rin. Thank you.
Yun. Yun. Guys. Yung mga kasama ko. Interview mo tayo. Ayun. Sige. Kaya na. End mo na. Oh. Ikaw. Yan, thank you nga ulit Kuya Robert. Thank you. Tapos, good luck pa sa, good luck sa journey mo Journey. pa. And yun nga, sana makabisita kami. And next episode, sana doon natin maghanap naman. No? Oo. Yung may iba naman yung setting. Dali mo yung mic ha, yung mga ano. Hindi na bagong mic na to. May pera na tayo siguro. Backroad naman natin yung lake. Ayan! Ano nga yung lake na saan ba yun? Saan ba yung Cuba ba yung Hindi, magandang? marami. Sobrang Maraming daming lake doon. Hindi, oo nga guys. Abangan nyo yun. Sana mangyari. Malay mo, 2 years from now, 1 year from now. Di ba? Mangyari, Kanya- mangyari. Mag-graduate ka na, di ba? Oh, Pagka-graduate, celebrate. celebrate, di ba? Mali mo, doon mo na makilala yung babae na ano. Oo, hindi. Kunyari, si Meg, Hinahanap kailangan mo. niya ng assistant para magbuhat-buhat ng gamit kasi lilipat na kayo doon, di ba? Baka ako, pwede ako magbuhat na ako ng mga gamit. Okay na yung ticket. Oo, di ba? Kahit tiga-buhat lang, di ba? Laking bagay na yun. Tapos maraming makakausap ko. Di ba, small talk, mahilig daw mga. Basic kay Justin. Yung small talk na yun. Naku. Tapusin na nga natin ito. Sige guys. Thank you very much. Peace out. Sumayaw, umanda sa ritmo ng ating kwento.